Channel. Kabanata 881 hanggang 880. Ang mga resulta ng makapangyarihang koponan. Panuuri ng field. Sa ngayon, ang labanan ay nagiging mas at mas matindi, at sa bukas na espasyo sa gitna ng malaking arena, ang higanteng holographic projection ay papalapit, at ito ay mukhang mas malinaw at mas tiyak. Maraming mga tao ang maaaring mag-isip na ang gayong malaking eksena sa labanan ay maaaring makuha sa isang holographic projection. Sa katunayan, ito ay ganap na posible. Ano ang lawak ng 200,000 kilometro kwadrado? Isa't kalahating laki ng lalawigan ng Liaoning. Sa napakalaking lugar, mahigit 30,000 mechas ang lumalaban, hindi kasama ang background ng mabituing kalangitan at ang maliliit na planetary rings. Sa karaniwan, ang isang mecha ay aktwal na sumasakop ng halos 1 kilometro kwadrado. Anong klaseng picture yan? Posibleng makita ang bawat detalye, at malinaw na makikita ang bawat galaw ng mecha. Sa mga stand na nanunood ng kompetisyon, hindi mabilang na mga manunood ang nakatitig ng mabuti sa holographic projection, kinakabahan, at maraming tao ang bumulalas. Tingnan mo, ang pulang mecha na iyon ay nakapatay ng isa pa. Kahanga-hanga, napakagwapo. Oh, astig. Ano ba, tingnan mo yang puti dyan, astig, astig. Naku, pambata lang. Sabi ng kaibigan ko, may black mecha daw na pumatay ng mahigit 4,000 mechas sa isang galaw. Nakakatakot lang. Ang mecha daw na iyon ang naging pinakasikat na tao na nanalo ng championship. Hindi ito kapantay ng sinasabi mo. Real or fake? Nakakatakot ba yun? Ang mga tao ay nag-uusap dito, at sa parehong oras sila ay palaging binibigyang pansin ang bilang ng mga mecha na natitira. Mayroon pa ring 19,863 katao. Ayon sa bilis na ito, tinatayang sa loob ng 2 o 3 oras, ang huling 10,000 seeded na manlalaro ay mawawala. Well, yes. Medyo mabilis ang bilis na ito, pero ngayon ko lang narinig. Mukhang wala pang aksyon ang Black Mecha sa ngayon. Yan ang tinatawag na strategic cultivation. Pagkatapos ng lahat, ito ay hindi katumbas ng halaga kung ito. Nakakakuha. Masyadong sikat. Ang bilang ay naging 17,615. Di nagtagal, bumaba ito sa 15,422 katao, pagkatapos ay 13,325 katao, pagkatapos ay 11,654 na katao, at sa wakas, ang bilang na iyon. Sa kalaunan ito ay naging isang integer, 10,000 katao. Hahaha. Sa wakas, 10,000 na lang ang natitira. This time, exciting talaga ang laro. Oo, ang laro sa oras na ito ay tinatawag na tunay na laro, bago yun maaari lamang itong ituring bilang isang warm-up. Siyempre, ang 10,000 tao na ito ay ang mga tunay na elite sa mga elite, talagang pambihira sila. Di nagtagal, ang eksena sa holographic projection sa wakas ay nahinto. Ito ay 10 minuto para magpahinga at mag-adjust ang mga manlalaro sa field. Pagkatapos ng 10 minuto, ang field ay i-compress sa pangalawang pagkakataon. Sa panahong iyon, ang saklaw ng labanan ay magiging mas maliit kaysa sa mabituing kalangitan ng universo. At sa pagkakataong ito, tingnan ang malaking holographic projection sa gitna ng arena. Magsimulang ihanay ang listahan ng huling 10,000 katao, iyon ay, ang 2,000 koponan sa round na ito ng kompetisyon. Ang kasalukuyang ranggo ng mga natitirang kalahok na koponan. Unang lugar, Team Extinction. Kapitan, Li Tianxing, pangalan ng mecha, Lingdi, pumatay ng 6,875 kalahok na mechas. Pagkatapos ay mayroong close-up ng mecha ni Li Tianxing. Sa likod nila ay ang mga mecha ng 4 na black level peripheral nobles ng Extinction Team, Team Member Besimo, ang pangalan ng mecha, Jod Aika, at ang bilang ng mga kalahok na mecha na napatay, 2,652. Ang miyembro ng team na si Haman, na ang pangalan ng mecha ay Kabini, ay pumatay ng 2,834 na kalahok na mechas. Ang miyembro ng koponan na si Mark, na ang pangalan ng mecha ay Balanxialilo, ay pumatay ng 2,164 na kalahok na mecha. Miyembro ng koponan, Nelson, pangalan ng mecha, Dark Brain, pumatay ng 1,961 kalahok na mecha. Ang kabuuang bilang ng mga mecha kills ng koponan, 16,506. Nang makita ng audience ang naturang data, nagulat ang buong eksena. Sa napakaliit na koponan, ang bilang ng mga mecha na napatay ay umabot sa 16,500. Grabe ang dami. Alam mo, ilang tao ang nag-sign up para sa kompetisyong ito? 570,000. Bilang resulta, ang kanilang koponan lamang ang pumatay ng 16,500 sasakyang panghimpapawid. Diyos ko, tama ba ang nababasa ko? Napakaraming mecha ang napatay ng kanilang koponan. Ito ay simpleng nakakatakot. Oo, hindi nakakagulat na sinasabi nila ang kanilang koponan ay ang pinakamalakas. Ito ang pinakasikat na koponan ng kampyonato sa oras na ito. Ito ay talagang iba.
Sa magulong sitwasyon sa simula, lahat ng team ay naglalaban. Ang bawat team na medyo mas malakas ay kailangang pumatay ng hindi bababa sa 12-12 ng tao. Sa ganitong mga sitwasyon, maaari pa rin silang makakuha ng 16,500 kills, na masyadong malakas. Nagkatinginan si Liang at ang iba pa at sabay na bumantong hininga. Ang koponan ni Li Tianxing sa pagkakataong ito ay talagang napakalakas. 5 tao, 16,500 ang pumatay, ang bilang na iyon ay sadyang nakakatakot. Mukhang napakalakas ng kalaban ng Young Master sa pagkakataong ito. Nanlaki ang mga mata ni Liang, ang dami ng napatay ay sobrang nakakatakot. Napakarami nilang pinatay bilang isang team. Hindi nakakagulat na labis na nag-aalala si Liang. Napakaraming tao ang pinatay ni Li Tianxing bilang isang pangkat. Dapat mong malaman na sa unang magulong sitwasyon, kahit na ito ay isang one-on-one na kompetisyon, kalahati ng 590,000 contestants ay ibabawas, na magiging 275,000. Malinaw, madalas na tinutukoy ng mga labanan ng mecha ang kinalabasan sa isang galaw. Sa madaling salita, ang bilang na ito ay malamang na kailangang hatiin sa dalawa, na nangangahulugan na ang natitirang bilang ay humigit kumulang 140,000. Ito ang bilang kung saan magsisimula ang tunay na labanan. Ang bilang ng mga pagpatay na maaaring makamit sa ibang pagkakataon. Bilang resulta, napatay ng pangkat ni Li Tianxing ang ika-10 ng mga mecha. Ang ganyang kalaban. Mukhang mahirap makipagtambal, napabuntong hininga din si Ling Xiaoyi, at bigla siyang ngumiti ulit at sinabi, mabuti na lang at hindi gaanong inisip ng Young Master ang manalo o matalo. Hindi mahalaga. Maging masaya ka lang. Hindi natin inaasahan na mananalo sa unang lugar sa pagkakataong ito. Nandito lang ang Young Master para maglaro. Matatalo o manalo, basta walang pakialam ang Young Master. Totoo yan, ngumiti si Liang at napakamot ng buhok, malawak ang pag-iisip ng Young Master. Kung ako yun, siguradong lalaban ako hanggang kamatayan kasama nitong si Li Tianxing. Hinding-hindi ako susuko hanggat hindi ko siya napatay. Tapos bumalik ako nang walang ginawa sa kanya. Mas nakaka-depress. Ngumiti si Lucifer at sinabing, totoo na hindi lahat ay maaaring maging aliberga. Without such a heartless character, hindi talaga pwede. Tingnan muna natin. Ewan ko ba kay Young Master? Ilang patayan na, honestly curious ako. Pareho. Tumango si Liang, tinatantya ko na sa lakas ni Young Master Gulan Shio, pwede siyang maging pangalawa o pangatlo man lang. Well, kahit papaano ay pwede siyang ma-rank sa top 5, hehe. Pagkatapos ang hologram ipinagpatuloy ng projection ang pagpapakilala sa mga koponan sa likod. Pangalawang lugar, Magic Machine God Team. Kapitan, Fang Wuan, pangalan ng mecha, Sebastian, pumatay ng 2,275 kalahok na mechas. Tapos may close-up ng white mecha na si Sebastian. Sa likod nila ay ang mga mecha ng 4 na black level na noble ng Magic Machine God Team, team member na si Huang Yanlong, ang pangalan ng mecha, Gulan Whale, at ang bilang ng mga kalahok na mecha na napatay, 1,525. Ang miyembro ng koponan na si Didi Norbak, na ang pangalan ng mecha ay Kades, ay pumatay ng 1,176 na kalahok na mecha. Ang miyembro ng koponan na si Kikamio, ang pangalan ng mecha ay Zamkid, at nakapatay siya ng 1,056 na kalahok na mecha. Miyembro ng pangkat, Celia Gulanya. Pangalan ng mecha, Knowles Lee, pumatay ng 967 kalahok na mechas. Ang kabuuang bilang ng mga mecha kills ng koponan, 7,039. Ang koponan ni Feng Wuan ay talagang isang napakalakas na koponan, na may kabuuang 7,039 kills, na isa ring napakarilag na istatistika. Ngunit kumpara sa koponan ni Li Tianxing, talagang hindi ito maganda. Well, ang pangalawang lugar ay medyo maganda. Ngunit kumpara sa unang lugar, ito ay masyadong mahina. Oo, ito ay 2 beses na mas masama kaysa ito ay. Sayang naman. Walang paraan, bakit napakalakas ng Extinction Team? Walang paraan para ikumpara. Next, tingnan natin kung paano tayo tinalo ng Extinction Team. May iba pa bang team? I think it's about the same. Haha, this competition is so exciting. I've never seen such a powerful mecha before. Sa VIP room kung saan naroon ang Galaxy Nobles, tiningnan ni Yin Tianzong ang holographic projection. Walang magawa ding umiling si Data, well, bagamat napakalakas din ng team ni Wuan, sa kasamaang palad, napakalaki pa rin ng gap. Mahigit doble. Oo, tumango si Jiang Duxing, ang halaga ng 600 milyon ay hindi, kung tutuusin, mukhang maganda. Sa pagkakataong ito, tila si Li Tianxing ang halos kampyon. Walang magawa si Yin Tianzong, hindi dahil mahina ang ating hukbo, sadyang napakalakas ng kalaban. Dito, nagpatuloy siyang tumitig sa malaking screen at bumulong, ewan ko lang, ano ang rangkang ng kapatid kong si Dali sa pagkakataong ito. Kung pag-uusapan, mukhang wala pa akong narinig na balita tungkol sa kanya sa pagkakataong ito, ngunit sa kanyang Gulan Shio the Power.
Sa pag-iisip nito, muling naalala ng isip ni Yin Tianzang ang nakaraang labanan ni Hong Dali laban sa Zerg. Gamit ang dark gravity weapon na iyon, ang hindi mabilang na Zerg ay agad na inipit sa Mitpatis, at pagkatapos ay namatay ang lahat. Ngunit sa pagkakataong ito, bakit hindi ko narinig na may lumitaw na ganoong armas sa isang lugar? Ano sa lupa ang nangyayari? Sa oras na ito, patuloy na ipinapakita ng malaking holographic projection screen ang koponan sa likod. Ang pangatlong pwesto, South Alliance Team. Captain, King of Hearts, Mecha Niang, Flash, pumatay ng 1,354 na kalahok na mecha. Miyembro ng koponan na Queen of Spades, pangalan ng mecha, Rose, pumatay ng 863 kalahok na mecha. Miyembro ng koponan na Diamond Knight, pangalan ng mecha, Extreme, pumatay ng 755 kalahok na mecha. Ang miyembro ng koponan ay may Ace of Clubs, ang pangalan ng mecha, Fei Long, at ang bilang ng mga kalahok na mecha na napatay ay 668. Miyembro ng koponan, Heiju, pangalan ng mecha, Mabigat, nakapatay ng 557 na kalahok na mecha. Kabuuang bilang ng mga mecha na napatay ng koponan, 4,177. Ngayong naipakilala na ang lahat ng nangungunang tatlong koponan, ang mga sumusunod na data ay hindi kaunti sa likod ng tatlong koponang ito. Ni hindi nila ipinapakita ang kanilang mga mukha. Tinatayang pagkatapos ng natitirang 1,000 katao mula sa 10,000 kataong ito ay pumasok sa susunod na antas, nagkaroon ng pagkakataong ipakita ang kanilang mga mukha. Sa oras na ito, si Liang at ang iba pa ay nababalisa ang malakas na koponan ni Hong Dali ay wala sa nangungunang tatlo. Young Master, wala na ba siya sa laro? Nanlaki ang mga mata ni Liang at maingat na tiningnan ang mga pangalan ng mga koponan sa likod niya, ngunit hindi pa rin niya ito nakita. Sa oras na ito, ang data ng higit sa 1,500 mga koponan ay na-play, ngunit wala pa ring impormasyon ng koponan ng Hong Dali. Wala na ba si Dali sa laro? Mariinding pinunasan ni Yin Tianzang ang kanyang mga mata, hindi dapat. Pagkatapos ng i-play ang huling set ng data, lahat, kasama si Liang, kasama si Yin Tianzang, kasama ang lahat sa audience nagulat ang lahat. No. 2,000, Team Dali, kabuuang bilang ng mga mecha na napatay ng Team 0. Kabanata 882 ang pinakakawili-wiling koponan sa kasaysayan. No. 2,000, Team Dali, Kapitan, Hong Dali, pangalan ng mecha, Gulan Shio, pumatay sa mga kalahok na mecha 0. Mga miyembro ng koponan na Li Nianwei dagdag kang Moxon, pangalan ng mecha, Dragon Tiger King, pumatay ng 0 kalahok na mecha. Miyembro ng koponan na si Lin Chuyin, pangalan ng mecha, Balsayon, pumatay ng 0 kalahok na mecha. Ang miyembro ng koponan na si Wang Mo, na ang pangalan ng mecha ay Dark Angel Asten Steel, ay pumatay ng 0 kalahok na mecha. Miyembro ng koponan, Jiang Chenzo, pangalan ng mecha, Ice and Snow Angel, bilang ng mga kalahok na mecha na napatay, 0. Kabuuang bilang ng mga mecha na napatay ng Team 0. Nang makita ang mga istatistika ng huling koponan, ang lahat sa stadium ay natigilan. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay natahimik ng 1 buong minuto, at pagkatapos ay ang stadium ay biglang sumabog sa ulap-breakang natawa. Hahaha, ang huli ay napaka-interesante. Patayin ang mga zero mecha, ha. Paano sila napunta dito? Tiyak na nagtatago sila. Isang master ng pusa, hahaha. Nakuha niya sa loob ng 10,000 katao kahit nakapatay ng 0 mechas. Nakakatuwa, hahaha, siguradong nakahanap sila ng desyerto na sulok na mapagtataguan, di ba? Hindi lang nagtatago, kundi tahimik ding nagre-recite, hindi mo ako nakikita, ha. Nakakatuwa. Ang makapangyarihang koponan na ito ay simpleng kulay ng aming laro. Kabayo, kahit na ang maitim na kabayo ay hindi maaaring ihambing, tama. Haha. Nag-uusap ang lahat, nagkatinginan sina Liang, Ling Xiaoyi at iba pa. Walang magawang bamantong hininga si Liang, bueno, bakit wala akong nakitang balita tungkol sa Young Master? Hindi man lang siya nakilahok sa labanan. Ang dami ng napatay ay 0. Ito talaga ang estilo ng Young Master, hindi napigilan ni Ling Xiaoyi. Natawa siya, mukhang sobrang saya ni Young Master, haha. Di bale, basta masaya si Young Master. Bueno, sa palagay ko ay hindi ako nasisiyahan sa estilo ng pag-uugali ng Young Master. May kailangang baguhin. Nagkibit-balikat si Lucifer, ang taong ito ay isang hanggal na walang pakialam kung manalo o matalo. Sa VIP room kung saan naroon ang mga Galaxy Nobles, nagulat si Yin Tianzang sa data na ipinapakita sa holographic projection. Walang imik. Bamulong siya, hindi ba? Ang bastos na si Dali ay talagang nangunguna. Ang dami ng napatay ay 0 pa rin. Ayos ba ito? Walang ekspresyong lumingon si Jiang Duxing at bamulong, okay, hindi talaga makakaakit ng pansin si Chenzo sa pagkakataong ito. Sa kabilang panig, si Jiang Dongliu ay tumingin sa data sa holographic projection, huminga ng malalim,
at pagkatapos ay biglang hinampas ang kanyang hita at tumawa, hahaha. Ang Hong Dali na ito ay kawili-wili. Ang bilang ng mga pumatay ay 0, hahaha. Sa oras na ito, lahat ng tao sa buong eksena ay tumatawa, humahagalpak sa tawa, at kahit na hindi sinasadya, ang dali ni Hong Dali ay ang limelight ng koponan ay sumalubong kay Li Tianxing, na nauna sa ranggo. Kung tutuusin, gustong pumatay ng marami. Magkaroon lamang ng isang mahusay na mecha at magkaroon ng mataas na talento sa pakikipaglaban. Pero ayokong pumatay ng tao. Ngunit talagang hindi ito ganoon kadali sa mga ganitong pagkakataon, maaari mong aksidenteng masugatan ang 1.5 sa pamamagitan lamang ng 2 sunog. Sa isang VIP room sa kabilang panig, isang grupo ng mga kabataang lalaki at babae ang masayang kumakain ng mga merienda at inumin habang nanunood nitong Galaxy Super Robot Wars Competition. Pagkatapos ng lahat, sa pagkakataong ito ang kompetisyon ay dinaluhan ni Lord Malong, isang mataas na ranggo mula sa DM Star Region, kaya ang lakas ng mga kalahok ay ilang antas na mas malakas kaysa dati. Bagamat hindi sapat ang lakas ng mga kabataang ito, wala pa ring problema sa panunood ng kompetisyon. Ang higit na nakatawag ng pansin ay ang kanilang mga damit. Lahat ay Galactic Nobles. May mga 20 kabataang lalaki at babae sa naturang silid, lahat sila. Haha, ang malakas na team na ito ay talagang kawili-wili. Nakangiting sabi ng isa sa mga kabataang lalaki habang umiinom, nabalitaan ko na si Master Malong ay nanunood ng laro ng personal sa pagkakataong ito, kaya alam kong may magandang panuurin. Hindi ko inaasahan na ang palabas na ito ay kapanapanabik, at ang bilang ng mga pumatay ay 0, haha. Oo, daan-daang taon na akong hindi nakakita ng ganoong eksena, nakakatuwa, nakangiting sabi ng isa pang binata mula sa Galaxy Noble na may hawak na wine glass. Speaking of which, bukod sa Li Changsung's Ice Cube, Wuhan's Magic Gods team is also worth watching in this competition. That Self-Alliance team should be Monkashio's team, right? That shit. Medyo magaling ang fighting talent, pero medyo kulang pa ang ganitong klaseng pakikipaglaban. Sa totoo lang, sa tingin ko, walang saysay ang pagtaya kung sino ang maaaring manalo ng kampyonato. Sa oras na ito, nagsalita ang isang batang galactic na marangal na babae mga 18 o 19 na taong gulang. Siya ay medyo maislan at maganda, ngunit natural na hindi siya kapantay ng Jiang Chenzo, ngunit tiyak na hindi ito makakaapekto sa relasyon nila ni Jiang Chenzo, kasama rin si Sister Chenzo sa malakas na team na ito, sa tingin ko ay kawili-wiling pakinggan sila. Sinuportahan ng lahat ang kanyang panukala, at agad na naghiyawan ang lahat, magandang ideya ito. Walang kwenta ang suspense. Sugal tayo at tingnan natin kung hanggang saan kaya ang mapupunta ng makapangyarihang team na ito. Oo, ito ang pinakamasaya. Well, maganda ang mungkahi ni Ate Roelyn. Siya ang unang nagsalita. Hinawakan ng binata ang kanyang baba at biglang inutusan ang mga attendant sa paligid niya, pumunta kayo at alamin ang impormasyon tungkol sa mga miyembro ng Dali team na kinabibilangan ni Hong Dali, para ma-judge natin ang kanilang lakas. Okay, aking Panginoon. Sige, alamin mo agad ang balita. Ang mga maharlikang galactic ay likas na napakabilis upang malaman ang anumang impormasyon. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik ang entourage na may dalang impormasyon, bumalik sa Panginoon, ang impormasyon tungkol sa 6 na miyembro ng makapangyarihang pangkat na ito ay nalaman na. Pagkatapos ay sinimulan niyang ipakilala, Hong Dali, lalaki, 18 taong gulang, orange level na double aristocrat. Ang dahilan ng pagiging double aristocrat, siya ay may magandang relasyon kina Jiang Chenzo at Yin Tianzong, at itinuturing na isang kamag-anak. Siya ang nagmamaneho ng mecha na si Gulan Shu. Si Li Nianwei at Tang Moxon, si Li Nianwei, ang huling kaibigan ng Hong Kong, 24 na taong gulang, ang matalik na kaibigan ng Hong Kong ang Galaxy Good Boys Shenluo Main City Championship, isang mahuhusay na mga awit na may approval rating na 85 milyon, si Tang Moxon, 18 taong gulang, ang nobya ni Hong Dali ang mecha na kanilang minamaneho ay ang Dragon Tiger King. Habang nagsasalita siya, nagiging kakaiba ang ekspresyon niya. Halata na gusto niyang tumawa ngunit hindi siya nang ahas na tumawa, Lin Chuyin, isang misteryosong babae, 18 taong gulang, ang lahat ng impormasyon ay hindi alam. Sinasabing wala siyang emosyon ng tao at siya ang nagpilot sa Mecha Balsayon. Si Wang Mo, lalaki, 9 na taong gulang, ang iba pang impormasyon ay nagbabala, ang piloto ng Mecha Dark Angel Astenastil. Para sa huling Jiang Chenzo, hindi na kailangang magulat. Nang marinig ang impormasyong iniulat ng entourage, ang lahat ay natigilan saglit. Matapos maghintay ng kalahating minuto, ang buong VIP room ay humagalpak ng tawa. Tuwang-tuwa ang tawa na halos hindi maiangat ng lahat ang kanilang mga baywang sa pagtawa. Hahaha. Ang malakas na koponan na ito ay ang pinakakagiliw-giliw na koponan na nakita ko sa kasaysayan. Hahaha, mayroong 4 sa 6 na tao sa koponan. Ang huli ay isang 9 na taong gulang na bata. Swerte siguro sila, di ba? Maaabot kaya ng ganyang team ang top 10,000. Hahaha. Damn it.
Sa palagay mo ba ay mapapawi sila kapag nakilala nila ang alinman sa mga nangungunang ilang? Sa tingin ko ito ay halos pareho, ang malakas na koponan na ito ay medyo kawili-wili. Sabi ng lahat. Tawa ng tawa ang lahat na hingal, at lahat ay nagsimulang maghanda ng kanilang mga taya, Tara, simulan na natin ang larong pastahan. Pastahan ako na hindi sila makapasok sa nangungunang 1,000, 1,000,000, pusta ako makapasok sila sa nangungunang 1,000, 1.2 milyon. Sa oras na ito, kumunat ang ilong ng batang babae na nagngangalang Roelyn at sinabing, ano ang silbi ng paghula? At the same time kung saang level sila makapasok, hulaan mo rin kung ilang tao ang kaya nilang patayin, okay. I bet na makapasok sila sa pinakamataas na libo at pumatay, 15 tao. Sa pangunguna niya, sumunod agad ang iba, pastahan ako na makapasok sila sa nangungunang 1,000 at makapatay ng 30 tao. Kung gusto nilang makapasok sa nangungunang 1,000, kailangan nilang gawin ito. Halos, 1,000,000. Same, I bet, kaya nilang pumatay ng 25, 1 million. Ang grupong ito ng mga tao ay pawang mga nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic. Karaniwan silang may malaking kayamanan at kayamanan sa kanilang mga kamay. Power, kaya ang pagiging agresibo ay medyo mababa, ngunit ang mapagmahal na karakter ay hindi nawawala sa lahat. Ngayon na mayroong isang koponan tulad ng Hongdali na maaaring magpakamatay ng mga tao, dapat silang tumaya dito. Okay, hindi nagtagal ay natapos na ang lahat sa pagtaya, nakangiting sabi ni Roelyn, magsisimula na ang laro, lahat magmadali at manood. Kaya sa oras na ito, lahat ng nasa field ay biglang umasa na ang Dali team ng Hongdali ay mananalo. Panahon na upang magpatuloy sa susunod na antas ng kompetisyon. Sa totoo lang, ang kawili-wiling pangkat na ito ay talagang kapana-panabik. Hindi nagtagal, nagpatuloy ang laro, at sa parehong oras, lahat ng hindi pa natatanggal ay may mekanikal na boses sa kanilang isipan, 1,000 ng mga kalahok. Ang susunod na lugar ng labanan ay nasa planeta. Ngayon ang lahat ng mga kalahok ay hinihiling na umalis sa asteroid belt at pumunta sa ibabaw ng planeta. Ang natitirang bilang ng mga tao sa susunod na antas ng kompetisyon ay 1,000 katao. Ang koponan ay may 2 o higit pang miyembro ng koponan. Ay, inalis. Kung isang tao lamang ang namatay na miyembro ay maaaring magkaroon ng pagkakataon na mabuhay muli at magpatuloy sa pakikipagkompetensya. Dahil ang labanan ay nasa ibabaw ng planeta, ang solidity ng planeta ay tumaas ng proporsyonal upang maiwasan ang pagkasira ng planeta. Pumasok sa ibabaw ng planeta ng sabay-sabay at simulan ang pakikipaglaban. Upang payagan ang lahat na lumaban ng mas kamanghamanghang, maging ang katatagan ng planeta ay napabuti. Pero sa pagkakataong ito, sa 10,000 contestants, 1,000 na lang ang natira. Kapag inihayag ang panuntunang ito, ang natitirang 2,000 koponan ay lilipad lahat patungo sa malaking planetang ito. Target, ang ibabaw ng malaking planeta, pumunta. Pumunta ka. Kabanata 883 Giant Gem Mountain. Sa totoong mundo, si Mr. Malong ay nasa isang high-end na club. Ang ama ni Li Tianxing, si Li Hanhong, ay nagpatawag ng isang bodyguard at nagtanong, kumusta ang kompetisyon sa panig ni Tianxing. Ang gwardya ay puno ng kagalakan at tuwang-tuwang sinabi, si Young Master Tianxing ay kasalukuyang isa sa nangungunang 10,000 kalahok. Sa unang 10,000 kalahok at ang 2,000 koponan, ang bilang ng mga meka na napatay ng koponan ni Master Tianxing ay halos kapareho ng kabuoang bilang ng mga napatay ni Master at ang iba pa ay napakalaki. Nang marinig niya na ang kanyang anak ay talagang nangunguna, si Li Hanhong ay mabilis na nagtanong, ibigay sa akin ang kanilang data ng pagpatay at sabihin sa akin ang iba. Okay, magalang na sabi ng guard, sa kasalukuyan, ang exterminator team na pinamumunuan ni Master Tianxing ay nakapatay ng 16,506 na mechas. Ang pangalawang pwesto, ang Magic Armor team ni Master Wuan, ay pumatay ng 7,039 na mechas, at ang pangatlong pwesto ay si Kashu. Ang koponan ng Self-Alliance ng Young Master ay pumatay ng 4,177 na sasakyang panghimpapawid. Ang pang-apat sa likod nila ay may 2,346 na pagpatay, at ang pang-5 ay may 1,265 na pagpatay. Kaagad pinatay ng mga gwardya ang lahat ng nangungunang 10 koponan. Matapos maiulat ang lahat ng mga numero, si Li Hanhong ay mukhang tuwang-tuwa at nagmamadaling pumasok sa silid ni Master Malong. Pagkapasok niya sa pinto, excited niyang sinabi, Master Malong, ang anak kong si Tianxing ay nanalo ng premyo sa 2,000 koponan sa unang 10,000 kalahok. Nanalo siya sa unang pwesto. At ang bilang ng mga napatay ay ang kabuuan ng pangalawa hanggang ika-5 pwesto kasunod niya. Sapat na talaga ang ganoong record para ipagmalaki si Li Hanhong. Ang bilang ng mga pumatay ay kasing taas ng 16,506 na mas mahusay kaysa sa mga nakaraang manlalaro ng parehong panahon sa Galaxy Super Robot Wars. Talagang napakaganda ng record na ito. Ngumiti si Malong at sinabing, mukhang medyo malakas ang lakas ng anak mo. Ayon, itinala ko. Ipagpatuloy mo ang pansin sa mga susunod na laro.
Kung maabot mo ang nakaraang 100, siya pa rin ang nauuna at ang bilang ng mga pumatay ay malayo pa. Pupunta ako at makikita ko ang kanyang pangkat ng personal. Matapos marinig ito, tuwang-tuwa si Li Hanhong at nagmamadaling umatras. Hinawakan ni Mr. Malong ang kanyang baba at bahagyang tumango, mukhang magaling talaga si Li Tianxing. Aba, okay lang talaga na ibalik siya sa headquarters. Tutal, nakolekta na ang pera, hehe. 1 bilyon. Hindi maliit ang bilang na ito, ha 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 ha. Sa virtual na mundo, sa malaking planeta kung saan lumalaban ang mga super robot. Dito, bilang larangan ng digmaan para sa unang 10,000 sidad na manlalaro, ang terrain ng malaking planetang ito ay medyo komplikado. At ang pinakamahalagang punto ay ang mga mecha ay ipinagbabawal na lumipad dito. Kung tutuusin, kung ang mga mecha ay maaaring lumipad sa buong kalangitan, ito ay napakahirap na tamaan o itago. Kaya ito ang tunay na sandali ng pagsubok upang maranasan ang bilis ng tactical at madiskarteng pagtugon sa emerhensya. Kung tutuusin, ang mga bagay dito ay sapat na malakas. Bukod dito, komplikado ang lupain, at sunod-sunod na umuusbong ang iba't ibang taktika at pananambang. Sa oras na ito, ang mga mecha na nakaligtas sa malapit na labanan ay nakakuha ng malaking kalamangan. Sa sandaling makalapit na sila, ganap na maipapakita ang kapangyarihan ng mga malapit na sandata sa labanan. Ito ang dahilan kung bakit hindi nang ahas si Li Tianxing na maging masyadong mayabang. Kung talagang kinubkob tayo ng ilang fighting mechas, medyo delikado pa rin ito dahil sa no-fly rules dito. Lahat, maghanda. Matapos ang lahat ng iba pang 4 na miyembro ng koponan ay sama-sama, iniutos ni Li Tianxing, lahat, tandaan na mag-ingat. Sa isang labanan sa antas na ito, hindi ka dapat maging pabaya. Kapag ang bilang ng mga pagkatalo ay umabot sa 2, ito ay maituturing na isang pagkatalo. Habang tumatagal ang laban, mas nagiging pabaya ito, kaya natural na kailangang ipaliwanag ito ni Li Tianxing ng maayos, kung hindi, kapag may nangyaring mali, masasayang ang pera kung hindi niya makuha ang unang pwesto, ibibigay niya ito. Makakabawi pa ba ako ng 1 bilyong galaxy coins? Sa kabilang panig, sa ilalim ng ibabaw ng malaking planeta. Si Hong Dali at ang iba pang 5 tao ay nalilibang sa kanilang pakikipagsapalaran sa ilalim ng dagat. Hindi ko alam kung saan gawa ang malaking planetang ito. Sa ilalim ng karagatan, mayroong malalaking bundok ng mga hiyas sa lahat ng dako. Sa opinyon ni Hong Dali, halos lahat ng mga hiyas na iyon ay basura. Karaniwan, mayroon silang mga katangian kasama ang 1 at 2 at walang silbi. Ang pinakamahalagang bagay ay ang mga bundok na ito ng mga gemstones ay talagang maganda, makulay, at naglalabas ng mahinang pag-ilaw. Napakaganda, tumingin si Tang Moxon sa dagat ng mga hiyas sa paligid niya at napabulalas, napakagandang lugar, ayaw ko talagang umalis kapag nandito na ako. Dali, pwede ba tayong maglaro dito sandali? Ang kanyang mungkahi ay nakuha ko ang lahat ng mga tugon mula sa iba. Anyway, sobrang ganda dito, kaya magsaya tayo dito. Kung tungkol sa pakikipag-away at mga bagay-bagay tulad niyan. Ano iyon? Ano kayang makakain ko? Okay, hehe, tumango si Hong Dali at marahang iwinagayway ang kanyang kamay, at agad na umagos ang tubig dagat sa paligid, na nagmaneho sa kanilang 5 mecha para magsimulang gumala sa seabed. Ito ay dapat ituring bilang tunay na sumusunod sa karamihan ng tao. Dali, tingnan mo, ang bundok ng mga hiyas na iyon ay talagang lilang, bulalas ni Tang Moxon, na itinuro ang isang bundok ng mga hiyas sa di kalayuan na natatakpan ng lilang liwanag, at sumigaw ng malakas, Tara, pumunta tayo doon at tingnan, okay. Oo, okay, walang problema. Pagkatapos ay kinokontrol ni Hong Dali ang daloy ng tubig at inakay ang lahat patungo sa bundok ng gemstone. Maya-maya, pagdating nila sa Gemstone Mountain, nagulat ang lahat. Isa itong higanting bundok ng mga hiyas na mahigit 3,000 metro ang taas, magkakaugnay, at naglalabas ng lilang kinang. Bukod dito, ang mga hiyas sa bundok ng mga hiyas ay mayroon ding mga katangian lakas dagdag 6. Isa na itong napakagandang attribute stone. Ang susi ay ang laki nito, napakalaking sukat. Kung mailabas mo ito, madali mo itong maibenta ng 1 o 200 milyon, di ba? Wow, napakalaking bundok ng mga hiyas. Pinaandar ni Xiao Wangmo ang Dark Angel Aster at maingat na nilapitan ito, dahan-daang kumuha ng isang maliit na piraso ng mga hiyas mula sa bundok ng mga hiyas, at nakangiting sinabi, Brother Dali, ang hiyas na ito ay maaaring kunin. Siguro kung ito ay maaaring kunin. Kung maaagaw talaga ang ganoon kalaking bundok ng mga hiyas, napakalaking development, hahaha. Alisin mo, dapat mong alisin. Tumawa ng malakas si Hong Dali, anyway, let this go. Ngunit bago pa siya makatapos sa pagsasalita, ang mga mata ng lahat ay biglang napako sa bundok ng gemstone. Nagulat silang lahat sa sumunod na nangyari. Hey, kumusta kayong lahat? Tumingin si Li Tianxing sa 4 na tao sa paligid niya, kung handa ka na, simulan na natin, hahaha. Siyempre, lahat ay napapailalim sa utos ng Panginoon. Isa para sa 4. Bueno, pumunta tayo at hanapin ang kalaban. Nagsimula nang umalis ang 5 tao at lumabas sa isang sulok na pinagtatagwan nila noon.
Pagkatapos ay mabilis silang naghiwa-hiwalay, na pinapanatili ang layo na 5 kilometro mula sa isa't isa upang matiyak na sila ay anumang oras. Maaari mong suportahan, at pagkatapos ay magsimulang maghanap ng biktima. Sa daan, nakita ni Li Tianxing ang mga labi ng maraming mecha. Sa virtual world battle na ito, bagamat ang mga kalahok ay natanggal pagkatapos na sumabog ang mecha, ang mga nasira ay mananatili pa rin. Masisiguro nito ang pagiging tunay ng laro, na ginagawa itong mas madyugo at kapanapanabik. Naglalakad sa lupa ng planetang ito, kinokontrol ni Li Tianxing ang Spirit Emperor, at ang detection radar ay lumipas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang mecha battle. Ang bawat mecha ay may sariling detection radar, at ang diameter range nito ay karaniwang nasa loob ng 100 kilometro. Kung hindi madaling makahanap ng mga tao sa ganitong komplikadong kapaligiran ng walang mga detector tulad ng radar. Hindi nagtagal, mahigit 100 maliliit na pulang tuldok ang lumitaw sa screen ng Spirit Emperor ni Li Tianxing. Ang mga pulang tuldok ay pawang mga kaaway na hindi bahagi ng koponan. Maraming tao dito, bahagyang ngumiti si Li Tianxing, at pagkatapos ay nagsabi, lumabas kayo, kayong mga talunan, ang pakikipaglaban o pagtakas isa-isa ay isang pag-aaksaya ng oras. Paano kung hilingin sa akin na lutisin ito ng sabay-sabay? Narinig si Li Tianxing sa tunog ng tunog, ang 12-12 ng mga mecha sa kanilang paligid ay biglang tumigil, at pagkatapos ay agad na pinalibutan si Li Tianxing. Ikaw kasi. Nang makita nila ang madilim na espiritual na emperador ni Li Tianxing, ang 12-12 ng mga tao ay agad na natigilan. Originally, naglaban sila para sa kanya-kanyang team. Ngunit ngayon ay nakaharap sa Ling Emperor, ang mga taong ito ay dapat magkadikit, kahit na hindi sila isang koponan, dapat silang magsama-sama. Kung hindi, maaari lamang magkaroon ng isang wakas, ganap na pagkawasak. Li Tianxing, inaamin ko na napakalakas ng mecha mo. Sa mga 12-12 ng tao, 3 sa kanila ay mga kabataan mula sa mga maharlikang galactic. Natural na alam nila ang pangalan ni Li Tianxing, ngunit ito ay isang kompetisyon, at ang layunin ng pakikilahok ng lahat sa pagkakataong ito ay dapat mong malaman kung ano ang nangyayari, kaya't huwag tayong magsalita ng walang kaparirikan. Huwag mo kaming sisihin sa pagkakaroon ng napakaraming tao para mang-aapi ng iba. Well, iyon ay napakamakatwiran, naiintindihan ko. Ngumiti si Li Tianxing, tumango, at nagsabi, mukhang. Dapat mayroong isang uri ng kasunduan sa inyo, kaya hindi ako magsasalita ng walang kaparirikan. Ilang tao pa ang darating. Kung hindi, kikilos ako. Natural lang na mabubuhay ang mga taong ito hanggang ngayon. Hindi sila ordinaryong tao. Alam na nila nang maaga na ang mecha ni Li Tianxing ay napakalakas, kaya sa oras na ito, talagang hindi sila maaaring mag-alinlangan. Gawin mo. Sa mga 12-12 ng tao, isa sa mga itim na mecha ay may hawak na higanteng battle axe at siya ang unang sumugod kay Li Tianxing. Sa likod niya, may 3 pang tao, lahat sila ay mga close combat type na mecha. Sa ganitong maliit na labanan, ang kalamangan ay napakalaki. Hanggat mabitag nilang 4 si Li Tianxing, ang pangmatagalang pagbobomba ng ibang mecha ay malamang na mapatay ang pinakamalaking banta sa harap nila sa mismong lugar. Boom! Boom! 4 na mecha ang lumalaban sa malapitang labanan at ang Spirit Emperor ni Li Tianxing ang unang lumaban. Hahaha, ang kapangyarihang ito ay hindi mahina, tumawa si Li Tianxing ng buong pagmamalaki, ito ay sapat na lasa. Sa orihinal, ang kanilang pinagsamang pag-atake ay napakalakas na, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, nalampasan lamang nito ang isa sa mga pag-atake ng Spirit Emperor. Maliit na piraso ng baluti. Walang banta sa Ling Emperor sa kabuuan. Nabigo ang gayong mga panlilinlang na malubhang na pinsala ang mecha ni Li Tianxing. Nang makita ito ng 4 na tao, biglang nagbago ang kanilang mga ekspresyon. Ang lakas ng depensa. Labis silang nagulat, ngunit sa sandaling ito, gumawa ng hakbang si Li Tianxing. Kabanata 884 na mga elemental na nilalang. Haha, mamatay ka. Pagkatapos magbigay ng isang hakbang, natural na hindi susuko si Li Tianxing sa pangalawang hakbang at direktang naglunsad ng pag-atake, Fist of Despair. Boom! Muling lumitaw ang 6 na maliliit na salamin. Sa sandaling lumipad ang 6 na maliliit na salamin na ito mula sa palad ng Spirit Emperor, 6 na pulang dugong sinag ng liwanag ang direktang sumikat. Iba sa Galaxy of Finality na ginamit noon, ang 6 na salamin ng Fist of Despair ay bahagyang mas maliit, at ang 6 na sinag ng liwanag ay mas manipis din, ngunit ang kapangyarihan ay malakas pa rin. Chichi, 6 na dugo pulang sinag ang tumalon pabalik-balik sa pagitan ng 4 na mecha. Sa bawat pagtalon nila, gumuho ang bahagi ng fuselage ng 4 na mecha. Ngunit sa loob lamang ng 3 segundo, ang 4 na mecha, na medyo makapangyarihan sa kanilang sarili, ay puno ng mga butas at ganap na natanggal. Nakakatakot na kapangyarihan. Nang makakita ng ganoong eksena, nagulat din ang mga long-range attack mecha sa labas. Sa isang suntok, 4 na mecha ang tuluyang nawasak. Napakalakas ng black mecha ni Li Tianxing. Labanan. Sa oras na ito, huli na para umalis. Ang natitirang 10 o higit pang mga tao ay gumamit ng lahat ng kanilang firepower at gumamit ng mas maraming enerhiya hanggat maaari.
Sa isang iglap, hindi mabilang na napakagandang sinag ng liwanag ang tumama sa katawan ng Spirit Emperor. Boom, boom, boom. Pagkatapos ng isang nakakasira ng lupa na panginginig ng boses, na puno ng usok ng pulbera ang hangin, at ang nakapalibot na solidong kapaligiran ay ganap na naging patag na lupa sa pamamagitan ng pag-ataking ito. Hindi mabilang na graba at buhangin ang lumilipad, at umuusok ang makapal na usok. Ito ba ay matagumpay? Ang mga piloto ng mga mecha na iyon ay tumingin sa kumukulong na usok at alikabok, hindi sigurado. Hindi pa siya patay. Nandyan pa siya. Nang maingat na tinitingnan ng mga tao ang posisyon ni Li Tianxing, biglang lumitaw muli sa radar ng kanilang mecha ang pulang tuldok na kumakatawan sa Spirit Emperor mecha ni Li Tianxing. Hindi patay si Emperor Ling. Ito, ang mga taong ito. Natigilan ang lahat sa eksenang nasa harapan nila. Ang baluti sa Spirit Emperor. Talagang napinsala ito ng nakaraang pag-atake. Ngunit ang problema ay, ang mga armor na iyon ay talagang nag-aayos ng kanilang mga sarili sa napakabilis na bilis. Diyos ko, sino ang mananalo ng ganyang mecha? Ang lahat ay ganap na desperado. Ang kanilang mga naunang pag-atake ay ang kanilang pinakamalakas na sandata. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin ito nagdulot ng malaking pinsala sa Ling Emperor, at hindi lang ito ang armor ng Ling Emperor. Inaayos pa nito ang sarili. Sino ang kayang bayaran ito? Aminin ko, habang nakatingin sa 12 o higit pang mga tao sa kanyang harapan na takot na wala silang balak na tumakas, inisya ni Li Tianxing, ang iyong mga sandata ay talagang magagaling, ngunit sa kasamaang palad, ako ay napakalakas. Nanunood sa field. Lahat ng manunood ay nakatitig ng mabuti sa holographic projection screen, ang kanilang mga mukha ay puno ng hindi makapaniwala. Ang nakaraang labanan sa pagitan ni Emperor Ling at ng dosenang mga tao. Nakita ito ng maraming manunood sa eksena. Walang makakaisip na ang Ling Emperor ay napakalakas. Tingnan. Nagbago na naman ang bilang ng mga napatay kay Emperor Ling. Sa oras na ito, hindi mabilang na mga manunood ang nakatuon ng kanilang atensyon sa data ng nangungunang tatlong koponan sa tuktok. Doon, pinatay ng Ling Emperor ang 14 pang tao. Mga kalahok na koponan, Extermination Team. Kapitan Li Tianxing. Pangalan ng mecha, Lingdi. Kasalukuyang bilang ng mga mecha na napatay, 6,900. Miyembro ng pangkat na si Besimo, pangalan ng mecha, Jod Aika. Napatay ang mga kalahok na mecha, 2,658. Ang miyembro ng koponan na si Haman, na ang pangalan ng mecha ay Kabini, ay pumatay ng 2,846 na kalahok na mechas. Ang miyembro ng koponan na si Mark, na ang pangalan ng mecha ay Balanxialilo, ay pumatay ng 2,172 kalahok na mecha. Miyembro ng koponan, Nelson, pangalan ng mecha, Dark Brain, pumatay ng 1,969 na kalahok na mecha. Ang bawat tao ay pumatay ng halos 10 mecha kumpara sa dati. Sa oras na ito, 3 o 4 na tao pa lang ang napatay ng mga mecha ng ibang tao. Sa VIP room kung saan naroon ang mga Galaxy Nobles, ang grupo ng mga kabataang Galaxy Nobles noon ay pawang nakatingin sa mga numerong nakadisplay sa big screen. Isang tao ang nagsabi, bueno, tila ang kampyon sa pagkakataong ito ay si Li Tianxing. Ang pinakahuling balita na ngayon ko lang nalaman ay ang mecha ni Li Tianxing ay nagkakahalaga ng 600 milyong mga barya sa Galaxy upang itayo. Ito ay halos hindi magagapi. Ang pangalawang tao ay nagsabi, oo. Ang isang astronomical na numero, walang ibang maaaring maglaro. Ang ikatlong tao ay nagsabi, walang suspense tungkol sa kampyonato. Ito ay talagang isang boring na bagay. Ngunit sa tingin mo ba ang malakas na koponan ay maaaring umabant sa harap? 1,000. Sa oras na ito, lahat ng tao ay tumingin sa huli. Sa oras na ito, dahil maraming mga koponan sa field ang napatay, ang bilang ay nabawasan ng napakabilis. Gayunpaman, ang huling lugar ay palaging inookupahan ng malakas na koponan. Makapangyarihang koponan, kasalukuyang bilang ng mga pumatay, 0. 0 pa rin ito. Maging si Rolin ay medyo na-curious sa oras na ito, saan sila nagtatago. Hindi ba ito kamangha-mangha? Ito ay oras na at wala pang nakakakilala sa kanila. Oo. Isang napaka-eleganteng binata sa grupo ang umiling at ngumiti, isang himala na walang nakatuklas sa kanila pagkatapos ng napakatagal na panahon. Paano nila ito nagawa dito? Mahigit 6,000 na lang ang natitira sa mga kalahok. Sa kabilang panig, sa silid ni Yin Tianzong, medyo hindi rin sigurado si Yin Tianzong, dali at ang iba pa, ang bilang ng mga napatay ay 0 pa rin. Ito ay masyadong kakaiba. Tama. Ang ganitong uri ng pagpatay ay talagang mahusay. Ang iba ay nag-iisip kung ano ang nangyayari sa huling pwesto na koponan, at ang labanan sa loob ng lugar ng kompetisyon ay puspusan din. Kaya ngayon, lumipat tayo sa isang napaka-banayad at malambot na musika at tingnan kung anong magagandang bagay ang natuklasan ni Hong Dali doon. Sa maganda, maaliwalas at komportableng mundo sa ilalim ng dagat. Si Hong Dali at iba pang 6 na tao at 5 mecha ay nanood. Sa bundok ng hiyas na nasa harapan nila, sa pagkakataong ito ay may natuklasan silang napakapambihira. Dali, tingnan mo ano ito.
Itinuro ni Tang Moxon ang isang bitik sa ilalim ng bundok ng gemstone at kakaibang sinabi, mukhang bitik dito, ngunit hindi ko makita kung ano yun. Oy, sa tingin mo ba ay may nasa loob? Mayroon bang mga high-end na hiyas? Sinabi ni Lin Chuyin sa gilid, bueno, may ilang pagbabago sa daloy ng tubig dito, na parang may gumagalaw sa loob. May something ba sa crack? Nagkatinginan ang lahat, at hindi nagtagal, hinawakan ni Hongdali ang kanyang baba at nag-isip sandali, pagkatapos ay nagsabi, kung ganoon, bumaba tayo at tingnan. Kung mayroong anumang bagay na kawili-wili, kahit na walang interesante, mamili ka na lang. Magaling sila. Diyos, ang mga taong ito. Tinakpan ni Jiang Chenzo ang kanyang mukha. Ngayon lang niya napagtanto na wala sa mga kaibigan ni Hongdali ang normal. Nagkaroon ng kompetisyon sa itaas. Bawat minuto, ang mga mecha ay sumabog, at ang mga manlalaro ay tinanggal. Hindi maganda ang resulta para sa kanila. Sila ay dahan-dahan at kontento, at pumunta dito upang galugarin. Okay, alinsunod sa prinsipyo ng minorya na sumusunod sa karamihan. Walang pagpipilian si Jiang Chenzo kundi sundin ang prinsipyo, kung gayon, pumasok tayo at tingnan kung ano ang nasa loob. Kaya't ang lahat ay nagtungo sa loob kasama ang siwang. Napakalaki ng bitek, humigit kumulang 50 metro ang lalim at mahigit 200 metro ang haba, napapaligiran ng maliliit na bitek na halos 2 metro ang kapal. Ang mga maliliit na bitek na iyon ay tila medyo naiiba tama si Lin Chuyin, ang mga bitek ay tila gumagalaw ng paunti-unti. Anong meron dito? Hindi naman malalim ang bitek, mga 30 metro lang, at may dead end sa unahan. Napakahina ng liwanag sa paligid at hindi totoo ang tanawin. Sa oras na ito, hindi alam ni Hongdali kung saan ang lugar na ito. Ang punto ay, ayos lang kung ito ay isang ordinaryong kuweba sa ilalim ng dagat, ngunit ang nakapalibot na mga pader ng bundok ay tila hindi kasing simple ng mga bato. Anong klaseng lugar ito? Curious na kinokontrol ni Hongdali si Gulanshio at kinatok ang mga nakapalibot na bato, at sinabing kakaiba, mukhang hindi ito mahirap hawakan, medyo malambot ito. Sa oras na ito, iba rin ang nararamdaman ko na iba ang mga bagay dito. Hinawakan ni Tang Moxon ang kanyang baba, tumingin sa paligid, at biglang sinabi kay Hongdali, dali, lumabas tayo dali, parang may natuklasan ako. May nahanap ka ba? Alam ni Hongdali na hindi kailanman sasabihin ni Tang Moxon ang anumang bagay na walang kaparirikon. Agad siyang tumango, bueno, lumabas muna tayo at tingnan natin kung ano ang makikita natin. Nang lumabas ang lahat at ang 5 mecha ay lumulutang sa tubig, bumulong si Tang Moxon, dali, hindi mo ba nararamdaman, parang nabubuhay pa ba ang kuweba ngayon? Oo, ganoon ang pakiramdam. Tumango si Hongdali at sinabi. Dahil ito ay buhay, dapat itong ituring na isang buhay na bagay. Systematic explanation, parang walang buhay na bagay sa planetang ito. Maingat na pinag-aralan ni Tang Moxon, kaya ngayon ay tila ang kuweba na ito ay wala sa saklaw ng mga ordinaryong nabubuhay na bagay, tama ba? Dapat itong ituring bilang isang elemental na buhay na bagay. Nakakita na si Tang Moxon ng mga elemental na nilalang sa Trial Tower. Ito ay isang kakaibang anyo ng buhay. Ang katawan ay hindi binubuo ng mga karaniwang selula, ngunit binubuo ng mga elemento. Nang lumabas siya sa Trial Tower, sinuri niya ang impormasyon, at ang resulta ay ang mga elemental na nilalang ay mga buhay na nilalang na nabuo sa pamamagitan ng pagkonekta ng mga likas na materyales sa mga mahiwagang elemento ng buhay. Ang tiyak na prinsipyo ng pagtatrabaho ay hindi pa rin malinaw. Siyempre, sila rin ay may kamalayan na mga nilalang tulad ng mga tao, ngunit ang kanilang katalinuhan ay tinutukoy ng kanilang antas. Sa madaling salita, mas malaki ang elemental na nilalang, mas mataas ang katalinuhan nito. Tapos itong isa dito ay mukhang napakalaki. Zinkson, ang boses ni Li Nianwei ay tumunog, napakalaki ng kuweba na ito, hindi ba ibig sabihin na kung ito ay talagang isang elemental na nilalang? Tiyak na nakakatakot. Tiyak na sigurado si Tang Moxon, kaya, ang susunod na kailangan nating gawin ay tingnan kung mayroong anumang mga lihim sa kuwebang ito. Kabanata 885 ang Magical Powerful Team. Sa labas, sa field. Ang labanan sa pagitan ng 10,000 at 1,000 ay lubhang brutal. Kung tutusin, sa 10,000 contestants, 1,000 lang ang makaka-advance sa next level sa huli. Ang ratio ng 10 sa isa ay sapat na sa sarili nito upang pukawin ang desperadong diwa ng hindi mabilang na mga tao. Ang mga maiiwan sa oras na ito ay ang lahat ng mga elite sa mga elite. Karaniwang tinatawag ng mga tao na mga henyo ang mga taong may ganitong antas. Sa ganoong larangan ng digmaan, wala kang ibang ideya. Ibig sabihin, mayaman ang kabilang partido, at mas mahal at mas maganda ang performance ng kabilang partido. Ang lahat ng ito ay walang kabuluhan. Dahil sa kanyang sarili, ang lakas ng pananalapi ay isa rin sa mga salik na sumusubok sa isang manlalaro. Kung tutusin, gaano man kawalang kapantay ang talento, hinding-hindi ito may kukumpara sa isang purong mayaman na super sa klase. Ganito na ngayon ang mga alipores ni Hongdali. 500 attribute lang ang kailangan para magsanay ng Secret Code of Dark Energy. Simple lang. Kumuha lang ako ng mga nakatanim na hiyas at nagdaragdag ng halo,
at madali kong madaragdagan ang mga katangian sa higit sa 500. Hindi ka ba nasisiyahan? Paumanhin, ang pagkakaroon ng pera at aura ay bahagi ng aking lakas. Kaya si Li Tianxing ay nasa ganitong estado ngayon. Kung hindi ka nasisiyahan, ito ay walang silbi. Malakas ang mecha ko, malakas ang talento ko sa pakikipaglaban, at mas malakas ang mga armas ko. Kung matalo ka, masisisimulang ang sarili mo sa kawalan ng sapat na pera at hindi pagkakaroon ng sapat na lakas upang matugunan ang mga pamantayan. Boom! 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 Ang buong arena ay napuno ng tunog ng nakatutuwang pambobomba. Sa mga mecha na maaring pumasok sa antas na ito ng kompetisyon, aling sandata ang hindi hihigit sa 200,000. Ngunit gayunpaman, ang ibabaw ng planetang ito ay napakatibay pa rin at hindi nagdulot ng maraming pinsala. Maraming mga terrain na napakaangkop para sa pagtatago ay napanatili. Sa isang gilid ng field, mayroong Judaica na kontrolado ni Bessemer. Well, mukhang natuto ka na. Ngumiti si Bessie at saka sinulyapan ang 6 na kaaway na nasa harapan niya, I have to say. Napakatama ng diskarte mo. Unfortunately, in face of absolute strength, everything, all plots and tricks are useless. Anya, direktang kinokontrol si Judaica para gamitin ang pinakamalakas na pakulo. Ultimate Hell. Dahan-daang itinaas ni Judaica ang kanyang 3 kamay, at isang bola ng itim na enerhiya ang lumitaw sa bawat palad. Dumagundong. Ang buong lupain ay nagsimulang mag-crack sa malalaking lugar, nagsimulang yumanig ang lupa, hindi mabilang na mainit na magma ang tumalsik mula sa mga bitik, at ang malalaking meteorite ay nagsimulang bumagsak sa malalaking lugar sa kalangitan. Naakit ang mga meteorite na iyon sa gravity ball sa kamay ni Judaica. Habang ginagamit niya ang kasanayang ito, ang 6 na mecha sa kanyang harapan. Maging ang nakapalibot na mga malalaking bato at ang 2 mecha na nakatago sa dilim ay naaakit lahat. Nakatayo sa lupa ang napakalaking makina ni Judaica, tila isang demonyo noong unang panahon. Ang kanyang hitsura ay sobrang nakakatakot, at ang lakas ng kanyang mga galaw ay mas nakakagulat. Lahat ng 8 mecha ay sinipsip at lumipad sa harap niya, at pagkatapos, hindi mabilang na mga meteorite ang tumama sa lugar na iyon. Boom! 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 Ang lupa ay nagsaspray ng magma, na may temperaturang umaabot sa libu-libong degree. Ang langit ay parang napakalaking impact ng meteorite. Sa pagharap sa gayong pag-atake, walang mecha ang makatiis nito. Mabilis na natapos ang labanan. Tumingin si Bessimo sa malayo at tumawa, mukhang hindi pa tapos ang laban doon. Aba, dapat walang problema. Ang lalaking iyon na si Haman ay laging gustong samahan ang kanyang kalaban ng dahan-dahan ng ganito. Dahan-dahan tayong maglaro. Sa kabilang banda, sa lugar kung nasaan si Haman. Dahan-dahan, ang iyong mga paggalaw ay talagang napakabagal. Masayang iniwasan ni Haman ang mga pag-atake ng kanyang kalaban sa lupa, na parabang naglalakad siya sa isang hardin. Walang kalaban na maaaring magdulot ng kahit na katiting na pinsala sa kanya. Ang kanyang puting mecha na si Kabini ay nag-iwan ng mga after image sa lupa, na mga visual illusions na dulot ng kanyang napakabilis na paggalaw. To be honest, maganda ang mga atake mo. Humalaklak si Haman, pagkatapos ay umiling, sa kasamaang palad, napakabagal pa rin ito para sa akin. Haman, isang black-level peripheral noble, buong pangalan na Haman Khan. Siya ay isinilang sa mundong ito bilang pangalawang anak na babae ni Maharaja Kang, ang prinsipe ng planetang Xian. Siya ay nagpakita ng isang lubhang nakakatakot na talento sa pag-iwas noong siya ay bata pa, at siya ay naging prominent ng maaga. Marahil dahil sa kanyang likas na magiliw na personalidad, madalas na tinulungan ni Haman ang iba na mahanap ang mga nawawalang bagay, at unti-unting naging tulong sa mga tao na mahanap ang kanilang mga nawawalang kamag-anak. Sa isang tiyak na paglalakbay sa Silver Blue Superplanet, natuklasan ng isang Galactic Noble ang kanyang talento, kaya kinuha si Haman ng Galactic Noble at naging lingkod niya. At ang pangalan ng maharlikang Galactic na iyon ay Mouyo. Malinaw, ang apelyidong Mo ay may ibang kahulugan sa mga Galactic Nobles, dahil si Mouyo ay ang inapo ng pamilya ni Mo Chanji, ang unang henyo na mandirigma sa Eastern Galaxy. Nang maglaon, pumunta si Mouyo sa DM Star Territory para magsagawa ng isang mahiwagang misyon. Nanatili siya doon ng 10 taon. Bilang isang babaeng disipulo sa ilalim ng personal na patnubay ni Mouyo, si Haman ay nagtataglay ng napakahusay na talento sa pakikipaglaban. Dahil dito, sa araw na siya ay naging isang black-level peripheral noble, ginawa siya ni Li Hanhong sa kanyang mga subordinate sa pamamagitan ng ilang uri ng secret deal. Ang mga taong ito ay napakahina pa rin. Muling lumitaw sa mga mata ni Haman ang hitsura ng kanyang orihinal na Panginoon na si Mouyo, at bamulong siya, hindi ko alam kung ano na ang kalagayan ng matandang master ngayon. Nako, ito sa isang kisap mata, 10 taon na ang nakakalipas. Napaisip ako sa aking puso, ngunit sa pagharap sa halos napakatinding pag-atake mula sa kalaban, si Haman ay hindi pa rin nakakakuha ng kahit isang onsa nito, at wala siyang naramdamang anumang pressure. Kalimutan mo na, kompetisyon lang naman. Ngumiti si Haman, pagkatapos ay bahagyang ikanawit ang kanyang mga daliri. Go, floating cannon. Chi chi chi, isang huni na nakakadurog ng puso ang tumunog, at hindi nagtagal,
ang 7 mecha na kumugkob sa kanya ay ganap na nawasak ng floating cannon. Tapos na at tinawag itong isang araw, bamantong hininga si Hammond at Nanas na sinabi, ang kalaban ay masyadong mahina, ito ay talagang walang kabuluhan. Sa labas, ang mga numero ng bawat koponan sa holographic projection ay patuloy na ni-refresh. Unang pwesto, Extinction Team, ang bilang ng mga mecha na napatay ng buong team, 18,532. Pangalawang pwesto, Magic Robot Team, ang bilang ng mga mecha na napatay ng team, 7,566. Pangatlong pwesto, South Alliance Team, ang bilang ng mga mecha na napatay ng buong team, 4,668. Sa oras na ito, sa buong larangan ng kompetisyon, ang mga natitirang mecha ay idinagdag, at mayroon lamang higit sa 3,000 mechas ang natitira, sa kabuuan ay humigit kumulang may mga 600 koponan. Bawat minuto, halos isang koponan ang naaalis, at ang mga miyembro ng koponan ay patuloy na natatalo at natatanggal. Sa oras na ito, ang mga mata ng lahat ay muling naakit ng isang koponan. Huling lugar, Team Dali, ang bilang ng mga mecha na napatay ng buong team, 0. Dam Waller, ano ang nangyayari sa makapangyarihang team na iyon? Talagang natalo na ito sa 0 mechas ngayon. Napaka-interesante nito, hahaha. Oo, tama, ang makapangyarihang pangkat na ito ay talagang isang Diyos, isang mecha. Kahit na hindi ko man lang na-knockout ang una, nagawa kong magpumilit hanggang ngayon. Ang daming nag-uusap ng mga tao sa paligid. Sa oras na ito, ang Galaxy Super Robot Battle ay lalong tumitindi. Parang tacit understanding ang top 3 at hindi man lang nagkabanggaan. Lahat sila ay nag-aani ng sarili nilang mga ulo, na para bang alam na alam nilang lahat na ang kasalukuyang labanan ay maituturing lamang na isang larong pambata bago ang tunay na mapagpasyang labanan. Haharapin muna nila ang karamihan sa mga kaaway at pagkatapos ay maglaan ng kanilang oras. Kaya lang, mabilis na lumipas ang 3 oras. Sa oras na ito, sa wakas natapos ang Galaxy Super Robot War, isang 10,000 hanggang 1,000 labanan. Sa holographic projection, ang pinakabagong mga resulta ng bawat koponan ay na-refresh. Sa pagkakataong ito, mayroon lamang 200 mga koponan. Unang pwesto, Extermination Team, ang bilang ng mga mecha na napatay ng buong team, 19,103. Pangalawang pwesto, Magic Robot God Team, ang bilang ng mga mecha na napatay ng team, 7,964. Pangatlong pwesto, South Alliance Team, ang kabuuang bilang ng mga mecha na napatay ng team, 5,107. Ngayon, ang mga resulta ng mga laban ng nangungunang ilan ay ganap na walang kaugnayan. Natuon ang atensyon ng lahat sa huli. Sa itaas ng malakas na koponan. Dahil ang data ng pangkat na ito ay ganap na lumampas sa imahinasyon ng lahat. Huling lugar, Team Dali, ang bilang ng mga mecha na napatay ng buong team, 0. Sa pagkakataong ito, ang lahat ay natigilan, at pagkatapos ay tumawa ng mas malakas kaysa sa huling pagkakataon na nakita nila ito. Hahaha. Ang makapangyarihang team na ito ay walang talo, at ito ay walang pumatay. Hahaha, paano nila nagawa ito? Oo nga pala, halos hindi ko na sila nakita dati. Oo, hindi ko nga alam. Saan sila nagtatago? Ang team na ito ay dapat na magaling sa pagtatago at pusa. Natamaan nila ang 10,000 at 1,000, ngunit walang nakahanap sa kanila. Nakakamangha. Ang Super Robot Battle ngayong taon ay puno ng pananabik. Mga kapatid, hulaan natin kung sila pa rin. Magkaroon ng 0 kills sa susunod na laro. Maliban kung sila ay mga immortal, paano pa sila magkakaroon ng 0 kills? Lahat ng tao sa silid kung saan ang Galaxy Noble Youngman ay nakatitig sa data na ipinakita ng team ni Hong Dali. Oh my god, nakakuha sila ng isa pang 0 kill. Paano ito posible? Wala pa bang nakatuklas kung nasaan sila? Ito. No wonder nagulat sila. Kung saan, sa kasaysayan ng Galaxy Robot Wars, mayroon pa ring hindi mabilang na mga koponan na lihim na nagtatago. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa loob ng mga patakaran. Bago ang pinal na desisyon, maaari mong itago ito upang walang mahanap. Ito ay ganap na maayos. Hanggat maaari kang mabuhay, ikaw ay mananalo. Ngunit iyon ay maaari lamang ituring bilang ang unang hakbang ng unang 60,000 katao. Kung tutusin, napakaraming tao ang lumalahok sa kompetisyon, at mayroong mga labanan sa lahat ng dako. Maraming tao na may malalakas na sandata ang madalas na pumutok sa mga nagtatagos sa isang putok, kaya tulad ng oras na ito ay isang 10,000 hanggang 1,000 kompetisyon. Tapos na ang lahat, at hindi pa rin sila natuklasan. Ang ganyang bagay. Sa totoo lang, talagang inaabangan ko ito ngayon, nakangiting tumingin si Rolin sa screen at bamulong, anong klaseng team kasama si Sister Chenzo? Ang kapitan o ang pangalan ng Hong Dali, narinig ko, isa siyang malaking talunan, hihi. Kabanata 886 na Gem Dragon. Ang labas ng mundo ay tumatawa ng husto, at anong magagandang bagay ang natuklasan ng ating alibughang anak sa ilalim ng dagat. Bumalik tayo sa nakaraan ng kaunti, sa ang mundo sa ilalim ng dagat. Dali, kapag tiningnan mo ito mula rito, hindi mo ba nararamdaman na kakaiba ang bundok na bato?
Sa dagat, itinuro ni Tang Moxon ang malaking bundok na gawa sa mga lilang batong hiyas at sinabing, palagi kong nararamdaman na parang bagay ito. Ang mga hugis ng mga bagay ay magkatulad. Hindi pa banggitin, pagkatapos ng paalala ni Tang Moxon, natuklasan din ito ni Hong Dali, well, totoo, ang Purple Stone Mountain ay parang. Paano ko sasabihin, ito ay parang ulo ng dragon. Ulo ng dragon. Nag-react din si Jiang Chenzo sa oras na ito. Tinitigan niyang mabuti ang bundok ng gemstone at biglang bumulalas, not to mention, tingnan mo ang outline ng Gemstone Mountain. Mukha talaga itong ulo ng dragon. Dahil ito ay ulo ng dragon, dapat itong simetriko. Ito ay talagang isang malaking pagtuklas. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang virtual na mundo. Sa mga masasayang bagay, mahirap pumunta doon. Nang makitang walang kabuluhan ang paglalakbay na ito, agad na natuwa si Hong Dali, wow ha 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 ha, nakakatuwa. Tara at tingnan natin kung may iba pang mga bundok na may hiyas na tulad nito sa paligid natin. Kaya nagsimula. Hanapin mo. Di nagtagal, kontrolado ni Hong Dali ang tubig dagat upang maghanap sa paligid ng malaking bundok na ito. Hindi sa banggitin, hindi nagtagal, natuklasan niya ang isa pang tulad ng hiyas na bundok mga 30 kilometro ang layo sa kabilang panig. Mayroon ding ganoong gap sa ilalim ng Gemstone Mountain. Isang buhay na puwang. Diyos ko! Nagulat ang lahat sa sandaling ito. Mahigit 30 kilometro ang layo ng dalawang Purple Gem Mountain sa isa't isa, at dahil mayroon na akong preconceived impression, kapag tinitignan ko ang Purple Gem Mountain sa mga oras na ito, mas lalo itong nagiging isang uri ng nilalang. Ilang organ. O kung ayon sa hugis ng lupa na nilagyan ng iba pang mga hiyas sa gitna ng dalawang Purple Gemstone na bundok na ito, ang dalawang Purple Gemstone na bundok na ito ay dapat ang eyelids ng nilalang na ito. Masyadong nakakatakot. Napatulala ang lahat. Tinitigan ni Tang Moxon ang Purple Gem Mountain at bumulong sa sarili, ito. Ito dapat ang talukap ng higanteng dragon na ito, tama ba? Hanapin mo ito dali. Kung titingin ka sa direksyong ito, dapat mong mahanap ito ng mabilis. Mga butas ng ilong. Kaya sinimulan niyang hanapin ang mga butas ng ilong ng higanteng dragon na ito. Oo naman, simula sa talukap na iyon at pagsunod sa direksyon ng higit sa 100 kilometro, nakakita kami ng dalawang malalaking kuweba na may haba na higit sa 1 kilometro sa harapan. Mayroong tubig na patuloy na sinisipsip sa mga kuweba, at pagkatapos ay dumaan. Makalipas ang mahigit 10 minuto, isang malakas na puwersa ang muling nagtulak sa lahat ng tubig palabas. Ito. Nanlaki ang mga mata ni Hong Dali sa gulat, at hindi niya namamalayan na sinabi, ito. Masyadong malaki ang katawan ng dragon, tama ba? Ang ulo lamang ay dapat na hindi bababa sa 100 kilometro ang haba. Kung kasama ang katawan. Bueno, mabilis na pagkalkula ni Lin Chuyin, dapat itong hindi bababa sa higit sa 3,000 kilometro. Mga 3,000 kilometro ang laki. Isang malaking gem dragon na halos 3,000 kilometro ang laki. Kung ito ay pagbabasehan sa laki nito, kung gayon ang napakalaking planeta na ito na may diameter na humigit kumulang 50,000 kilometro, hindi ba masasabing ito ang pugad ng malaking gem dragon na ito? Nag-aaway ba kayo sa lungga nito? Posible bang lumaban ng nakatalikod? O Diyos ko, ang pag-iisip ng ganoong posibilidad. Biglang namanhid ang anit ni Hong Dali at ng iba pa. Ito ay karaniwang naghahanap ng balat mula sa isang tigre, tama ba? Siyempre, dahil dito napili ang competition venue, dapat may dahilan. Kaya ano ang dahilan? Bilang resulta, sa sandaling ito, ang tunog ng anunsyo ng sistema ng kompetisyon ay lumabas sa mekas ng ilang tao ng sabay-sabay, ang kompetisyon ng 10,000 hanggang 1,000 ay tapos na, at magkakaroon ng natitirang 12 oras. Mangyaring maghanda sa teleport. Magsisimula ang susunod na laban bukas ng alas 10 ng umaga. Mangyaring maghanda para sa labanan. Ito na ba ang katapusan? Sa sandaling naisip ko ito, nagsimula na ang tunog na ipinadala ng system, 10. 9, 8, 7. Magsipilyo. Napakabilis. Matapos mabilang ng system ang 10 numero, lumabas si Hong Dali at ang iba pang 5 tao sa restroom na naset up noon sa virtual na mundo. Sa oras na ito, marami ng tao ang naghihintay dito. Dali, haha, lalabas na kayo. Si Yin Tianzang ang unang nagmamadali. Pagkatapos ng lahat, sila ay mabubuting magkakapatid na nabubuhay at namamatay ng magkasama. Nakipaglaban sila sa Zerg dati at pagkatapos ay sa virtual na mundo. Ang kalupitan kay Li Tianxing sa Hongguang Star of the World ay isang tunay na pagkakaibigan, hindi isang pekeng. Haha, Kuya Tianzang, nandito ba kayong lahat? Tumingin si Hong Dali sa paligid at nakita niyang halos lahat ng may kinalaman sa kanya ay dumating na. Ngumiti si Hong Dali at hinimas ang kanyang ilong at sinabing, gaano ka nakatagal naghintay? Kadadating lang. Tiningnan ni Jiang Duxing si Hong Dali ng taas-baba at nakangiting sinabi, ikaw na bata, magaling kang magtago. Alam mo ba na ang mundo sa labas ay nababaliw na ngayon, at pinag-uusapan ito ng lahat maliban sa numero 1. Ikaw ang pinakasikat sa mga Li Tianxing, at mas marami ka pang mga paksa kaysa kay Li Tianxing. Hindi siya nagsisinungaling. Hindi masyadong mahirap sabihin na ang isang tulad ni Li Tianxing ay maaaring pumatay ng kasing dami ni Li Tianxing, dahil ang mga mecha sa pangkalahatan ay may mahusay na pagganap at malalakas na armas.
Ngunit iba ang panig ni Hong Dali. Sa 200 tao sa pangkat na pumasok sa 1,000, wala siyang pinatay. Ang ganitong bagay ay maaari lamang makatagpo sa panaginip. Ito ay ganap na lampas sa imahinasyon ng lahat. Sabihin mo sa akin ang tungkol dito. Tumingin si Hong Dali sa labas, hindi ba't hindi ako pumatay ng sinuman? Hindi ako nakipag-away sa iba, ano ang punto? Hindi ko nais na pumatay ng sinuman sa unang lugar. Siya sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang lahat ay biglang nagkaroon ng gana na sakalin siya hanggang mamatay. Ate mo, ayaw mong pumatay ng tao at pumunta ka dito para paglaruan ang buhok mo. Ito ay isang kompetisyon. Kompetisyon. Bakit hindi ka sumali sa kompetisyon sa pamamagitan ng pagpatay ng mga tao? Sa oras na ito, maraming tao ang lumabas sa kani-kanilang kwarto. Pagkatapos ng lahat, bilang isang peripheral noble, mayroon ding isang seryosong Galaxy Noble sa team, kaya ang lounge ni Hong Dali ay kasama ng mga Galaxy Nobles. Kaya ito ay napakalohikal. Ang lahat ay hindi nagsalita ng ilang salita dito. Si Li Tianxing at ang kanyang partido ay lumabas doon. Hehehehe, hindi ba Hong Dali ito? Walang pakialam si Li Tianxing na naruroon din ang ibang Galaxy Nobles at dumiretso sa Hong Dali. Lumapit si Dali, nabalitaan kong matagumpay kang nakapasok sa nangungunang 1,000. Sa totoo lang, nagulat ako dito. Nang makita si Li Tianxing na naglalakad ng ganito, ang mga ekspresyon ng lahat ng naruroon ay bahagyang nagbago, at si Jiang Duxing ay huminga pa ng malamig. Isang tunog. Halos ibenta ni Li Tianxing ang kanyang anak na babae noon. Kung hindi dahil sa kanyang swerte, maaaring hindi na makakabalik ngayon si Jiang Chenzo. Siyempre, si Jiang Duxing ay hindi kailanman magkakaroon ng kahit katiting na pagmamahal kay Li Tianxing sa bagay na ito. Dahil break na sila sa isa't isa, hindi na kailangan pang batiin siya ng nakangiti. Ganon-ganyan lang. Walang gaanong naramdaman si Hong Dali. Pinunasan niya ang kanyang ilong at saka ngumiti, katuwaan lang naman. Ikaw naman, seryosohin mo ang kompetisyong ito. Hahaha, well, ang sarap talagang sabihin. Biglang tumawa si Li Tianxing, pagkatapos ay sinulyapan si Hong Dali na may panghahamak sa kanyang mga mata, at sinabing, totoo na ang isang talunan na hindi nakapatay ng sinuman ay isang casualty lamang. Magsaya ka lang. Ang galing mo talagang magtago, ngunit huwag kang mag-alala, tiyak na mahahanap kita. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ganap na lakas pagdating ng panahon. Hindi ako naniniwalang kaya mong magtago habang buhay. Masyado kang magsalita. Hindi naman nagalit si Hong Dali. Napabuntong hininga na lang siya at walang gana, ganyan ka na baka bitter at sama ng loob. Speaking of which, kahit matanda ka na, para kang bata. Naghahanap ako ng makakaaway. Sigh, no wonder hindi pa rin ako nakakahanap ng girlfriend. Nang marinig ito, galit na galit si Li Tianxing. Dahil mismo kay Hong Dali kaya napalayo si Jiang Chenzo sa kanyang sarili. Ngayon ay talagang naglakas loob siyang banggitin ang bagay na ito. Tama, nanlumo si Li Tianxing, at tiyak na lumapit si Jiang Chenzo upang tapusin ang pag-atake. Dumiretso ang batang babae sa tabi ni Hong Dali, tumingin kay Li Tianxing ng may paghamak, at bamantong hininga, gayunpaman, gaano man kalubha si Dali, mas magaling pa rin siya kaysa sa iba. Nakatanggap ito ng dagandong na tugon mula sa lahat sa madla. Lahat sila ay tumingin kay Li Tianxing na may kakaibang mga ngiti. Sa pagharap sa pagtakas ng Zerg bago ang labanan, masasabing ito ay isang mantsa na hindi kailanman mabubura ni Li Tianxing. Gaano man siya kalaganap, hindi niya mababago ang katotohanan ito. Ang lakas ng loob mo. Paulit-ulit na nagbago ang ekspresyon ng mukha ni Li Tianxing, at sa huli ay may wagayway lamang niya ang kanyang kamay nang walang magawa, walang silbi ang pag-usapan pa, magkikita pa tayo. Hindi nagtagal, inakay ni Li Tianxing ang lahat, at iniunat ni Hong Dali ang isang mahabang lazy waist, nakakapagod talaga. Matutulog na ulit ako. Kumusta naman kayo? Hayaan mo muna akong magbasa ng mga komento online, ipinatong ni Yin Tianzang ang kanyang braso sa balikat ni Hong Dali at nakangiting sinabi, Dali, ang ginawa mo ngayon ay dapat na topical figure. Nakakalungkot kung hindi masilip ng mabuti ang napakagandang eksena. Ang kanyang mga salita ay umalangaw-ngaw ng hindi mabilang na mga tao na naruroon, kaya lahat ay umalis dito na tumatawa at naghanda upang pumunta sa internet. Tingnan ang mga review para sa Super Robot Wars na ito. Nakakainip, walang siglang sabi ni Hong Dali, balik muna ako at matutulog. Kaya umalis na siya at naghanda para matulog. Bumalik sa totoong mundo ng Street Hiberg, nakahiga si Hong Dali sa kondangan ni Li Nianwei. Para siyang umiidlip, pero sa isip niya, lagi niyang iniisip ang mga problemang nakatago sa likod ng malaking planetang ito. Sa napakalaking planeta, may nakatirang malaking gem dragon na may haba na mahigit 3,000 kilometro. Mukhang kakaiba ang arena na ito. Ano ang nangyayari? Young Master, ano ang iniisip mo tungkol sa gem dragon? Si Li Nianwei ay maalalahanin kung tutuusin. Sa sandaling marinig niya ang paghinga ni Hong Dali, alam niyang hindi pa ito natutulog, kaya mahina niyang sinabi, may maitutulong ba ako? Okay lang, nakangiting sabi ni Hong Dali. Anyway, susubukan naming alamin kung ano ang nangyayari kapag pumasok ulit kami. Okay, ngumiti si Li Nianwei. Bigla niyang ibinaba ang ulo at marahang tinulungan si Hong Dali.
Buhok, mahinang sinabi, magpahinga ka, buong araw kang naglaro ngayon, pagod ka ba? Medyo pagod, tumingin si Hong Dali kay Lee Nianwei na may ngiti, biglang umupo at nagsabi, Hoy, kapatid na Nianwei, mahal na isa. Sa napakagandang kapaligiran, tiyak na nagbago siya bilang isang taong lobo na naliliwanagan ng buwan, Kabanata 887 Hong Dali, papatayin kita. Bagamat siya ay isang galactic noble, paminsan-minsan ay pumupunta pa rin sa internet si Yin Tianzong upang makita ang pinakabagong mga kawili-wiling bagay. Kung tutusin, bagamat maraming inaasikaso ang mga gwardya, nakakasawa talaga. Mag-online upang makita kung anong mga masasayang bagay ang makikita mo upang baguhin ang iyong mood. Ito ay isang uri ng libangan na gusto ng maraming maharlikang galactic. Kaya't madaling nag-login sa internet si Yin Tianzong, at pagkatapos ay upang hindi makaakit ng atensyon, random na kinuha niya ang isang screen name at sinimulang tingnan ang pinakabagong mga balita. Siyempre, may kasabihan na nagsasama-sama ang mga ibon, at dahil napakalapit niya kay Hong Dali, nangangahulugan ito na si Yin Tianzong mismo ay talagang taong may potensyal na magpatawa ang kanyang online na pangalan ay, wala akong kasalanan sa pagbaril sa iyo. Well, ang pangalang ito ay angkop sa kanyang pagkakakilanlan. Ito ay nasa opisyal na forum ng Galaxy Super Robot Wars. Bilang isang opisyal na forum, bawat kompetisyon ng Galaxy Super Robot Wars ay may astronomical na bilang ng mga taong nanunood at nagpo-post ng mga mensahe dito. Lalo na sa pagkakataong ito, dahil sa pagsulpot ng isang nakakatawang lalaki tulad ni Hong Dali, ang bilang ng mga taong nag-troll at nakikipag-chat sa forum ay lalong mataas. Marami. Well, tingnan natin kung anong magagandang post ngayon, hehe. Dahil napakaraming tao ang bumabaha sa forum, tiyak na binuksan ni Yin Tianzong ang pag-filter na function. Pagkatapos ng lahat, milyon-milyong mga tao ang nag-post dito, at anumang pamagat ay lumubog halos sa millisecond. Kung hindi mo i-on ang pag-filter function, ang paghahanap ng ilang mga post ay parang naghahanap ng karayom sa isang haystack. Well, screening, data ng paksa ng mga kalahok na koponan. Tingnan muna ang bilang ng mga paksa ng bawat pangkat. Di nagtagal, ipinakita ng system ang data ng paksa na nabuo ng bawat koponan. Ang bilang ng mga paksa para sa bawat koponan sa Galaxy Super Robot War na ito. Team Extinction, 1,254,698. Magic Machine God Team, 698,745. South League Team, 365,277. Ang sumusunod ay ang bilang ng mga paksa ng bawat pangunahing koponan ayon sa kasalukuyang ranggo. Sa pangkalahatan, mayroong higit sa 200,000 mga paksa, at mayroong mas mababa sa 10,000. Siyempre, hindi ito ang mga layunin ni Yin Tianzong. Nandito siya ngayon. Pangunahin dahil gusto kong makita ang mga istatistika ng makapangyarihang koponan. Pagkatapos ay ganap na natigilan si Yin Tianzong. Huling lugar, Team Dali, 9,653,521. Holy shit! Hindi ba? Kung titingnan ang bilang ng mga talakayan sa napakagandang paksang ito, agad na bumagsak si Yin Tianzong. Ang extinction team ni Li Tianxing, na unang nireranggo sa listahan, ay mayroon lamang 120 paksa 50,000, ngunit ang paksa ng Team Dali, na pinakahuli sa ranggo, ay talagang umabot sa nakakatakot na 9.6 milyon. Wala ba talagang problema sa ratio na ito? Ang mood ni Yin Tianzong sa oras na ito ay kasing asim at nakakapreskong bigla ang kumain ng iced watermelon sa isang mainit na araw ng tag-araw. Hahaha, si Li Tianxing, isang country bumpkin, ay talagang bigo kapag nakilala niya ang ating kapatid na si Dali. Sa pagkakataong ito sa Galaxy Super Robot War, nagsumikap siya at nag-invest ng kabuuang 1.6 bilyon para makabuo ng 5 mecha. Nagsumikap siya at nakuha ang unang lugar. Gayunpaman, ang bilang ng mga paksa ay talagang pinatay ng ating kapatid na si Dali. Ito ay napaka-cool, hindi ba? Pagkatapos ngumiti ng buong pagmamalaki sa loob ng buong 3 minuto, nag-click si Yin Tianzong sa filter ng paksa ng Team Dali ng may kasiyahan. Pagkakita pa lang niya ay mas lalo siyang natuwa. Ang pagiging mapagpasyahan ng Team Power ay ang pinakamalaking highlight ng Galaxy Super Robot War na ito. Naabot nila ang nangungunang 1,000 ngunit mayroon pa ring 0 kills. I-click ang 8,652,312 at tumugon sa 1,254,362. I-like ang 2,356,125. Sa Super Robot War na ito, sa hitsura ng makapangyarihang koponan, ang ibang mga koponan ay ganap na hindi makakapanood. 7,896,523 clicks, 653,265 replies, at 1,896,527 likes. Sabi ng lahat, maaari bang makapasok ang malakas na koponan sa nangungunang 1,000 at makapasok sa nangungunang 100? Ilang patayan na kaya ang gagawin nila noon? I-click ang 8,965,341, tumugon sa 698,571. 1,965,342 likes.
Talagang tingnan lamang ang data na ito. Wala lang, maraming tao sa forum. Normal na magkaroon ng napakagandang mga numero. Pero may kasabihan na maganda, malakas man o hindi, wala talagang kwenta kung titignan lang. Kung ito ay makapangyarihan o hindi ay nakasalalay sa paghahambing ng data ng magkabilang partido. Kaya't mabilis na tiningnan ni Yin Tianzang ang data ng post sa ilalim ng mga kondisyon ng filter ng Team Extinction. Nang makita niya ito, natigilan siya. Ang Team Extinction ay talagang kampyon sa taong ito ng walang paliwanag. 1,256,984 na pag-click, 32,651 tugon, at 956,112 pag-like. Mga kapatid, lumabas na ang data ng mecha ng Extinction Team, halika at tingnan. 1,123,635 pag-click, 26,985 tugon, at 154,756 na pag-like. Wahahahaha. Tumawa ng malakas si Yin Tianzang kaya tumulo ang mga luha. Kung ikukumpara sa data ni Li Tianxing, kumpara sa data ni Dali, hindi ba ito masyadong malabo? Ha. 5 mecha na may presyong 1.6 bilyon, unang nirerango, ngunit agad na natalo ng Team Dali sa lahat ng data. Walang paghahambing sa lahat. Ito ay hindi maaaring maging mas kapana-panabik, hahaha. Tuwang-tuwa si Yin Tianzang. Noon pa man ay ayaw na niya kay Li Tianxing, at sa pagkakataong ito ay tuluyan na siyang inabuso ni Hong Dali. Ang Hong Dali na ito ay natural na kaaway ni Li Tianxing, tama ba? Ngayong natapos na niyang ikumpara ang data, si Yin Tianzang ay nasa mabuting kalagayan. Bumalik siya sa interface ng Team Dali at nag-post ng napakagandang post. Ang Team Dali ay mapagpasyahan at ang pinakakahanga-hanga. Walang paliwanag. Ang Extinction Team ay lahat ng hamak. Kung hindi mo ito tatanggapin, halika at makipagtalo. Sa sandaling may post ang post na ito, mayroong higit sa 300 mga tugon sa isang iglap, kasama ang lahat ng uri ng mga tugon. Ano ang masasabi mo tungkol sa Team Power? Ito lang ang numero 1 Dark Horse sa Super Robot War na ito. Paano magagamit ang Dark Horse para ilarawan ang Team Power? Kailangang tawaging makulay na kabayo, makulay. May paint box sa lupa. Ang paglipad ay parang bahaghari. Simula ngayon, die-hard fan ako ng Team Dali. You are a die-hard fan today. I was a big fan of Goddess Nyan way long time ago. Ang Team Dali ang mananalo sa larong ito. Manalo man o matalo ang Team Dali, palagi akong magiging pinakamalaking tagahanga nila at hinding-hindi ko ito ipapaliwanag sa buhay ko. Sa pagtingin sa sagot sa ibaba, si Yin Tianzang ay nag-beam. Gaya ng inaasahan, ang aking makapangyarihang nakababatang kapatid ay paksa ng pag-uusap saan man siya magpunta, sobrang galing. Bilasan mo at sumagot sa ibaba para tumaas ang iyong kasikatan, ang Team Mighty ang pinakamalakas. Hindi pa alam ng lahat, di ba? Ang mga miyembro ng Team Mighty ay mga mahiwagang tao, at mayroong 9 na taong gulang na bata sa kanila, hehe. Nang mabalitaan kung may 9 na taong gulang na bata sa malakas na koponan, ito ay naging mas masigla. Talaga o hindi? 9 na taong gulang na bata ang nakikilahok. Ngayon ang malakas na koponan ay mas kapana-panabik. Hindi. Nakakamangha na ang pangkat na ito ay maaari pa ring makapasok sa nangungunang 1,000 kasama ang 9 na taong gulang na kapatid na lalaki. Pagkatapos ay may nag-post kaagad ng malaking balitang ito sa isang hiwalay na post, Weihaowei. Ang pinakabagong impormasyon tungkol sa mga miyembro ng Team Power, may isang bata na 9 na taong gulang pa lang sa Team Power. Sa sandaling nabanggit ang paksang ito ng mag-isa, agad itong naging mas masigla. Hindi mabilang na mga tao ang nagsimulang mag-isip-isip kung anong uri ng mahiwagang pangkat ang makapangyarihang pangkat na ito. Ang ganitong komposisyon ng mga miyembro ay maaaring makapasok sa nangungunang 1,000. Masyadong baliw ang mundong ito. Nagpatuloy si Yin Tianzang sa pagbagsak ng mga bomba. Buong impormasyon tungkol sa mga miyembro ng makapangyarihang koponan. Kung interesado ka, mangyaring pumunta at tingnan. Talagang opisyal na balita. Pagkatapos, ang teksto sa loob ay mababasa, Team Dali, Kapitan, Hong Dali, lalaki. 18 taong gulang, orange level na double aristocrat. Ang dahilan ng pagiging double aristocrat, siya ay may malapit na kaugnayan sa walang katulad na galactic aristocrat na si Jiang Chenzu at ang walang kamali-mali na galactic aristocrat na si Yin Tianzang. Okay, pilot mechanics and Weilan Xiao, ni Tang. 24 na taong gulang ang huling nagwagi sa Galaxy Good Voice Shinri Main City, si Tang Moxon, ay isang mahuhusay na mga awit na may approval rating na 85 na taong gulang, ang nobya ni Hong Dali ay ang Dragon Tiger King. Lin Chuyin, isang misteryosong babae, 18 taong gulang, na may hindi kilalang impormasyon. Wala raw siyang emosyong tao. Lalaki, 9 na taong gulang. Ang iba pang impormasyon ay nagbabala, na nagpapatakbo ng Mecha Dark Angel as stainless steel. Well, bilang isang narcissist, natural na binigyan ni Yin Tianzang ang kanyang sarili ng prefix ng perpekto. Iyon ang lahat ng mga detalye. Anyway, sa sandaling may post ang post na ito, ang buong forum ay muling nagkagulo, at ang paksa ng Team Dali ay halos umakyat ng husto. God,
Ang galing ng Team Dali. Hahaha, sa ganyang team composition, sila. Nakapasok talaga sa top 1,000. Sa tingin ko kaya nilang makapasok sa top 100. Oy, kung makapasok sila sa top 100, ilan kaya ang kills nila? Mahirap talagang hulaan. Oo, sa palagay ko dapat mayroong higit sa isang dosina. Hindi ko mahulaan, haha. Kaya lang, nang mag-log off si Yin Tianzang nang may kasiyahan, ang bilang ng mga paksa sa Team Extinction ay 1,365,874. Ang bilang ng mga paksa para sa Team Dali ay umabot sa kahangahangang 12,355,642. Sa kabilang panig, si Li Tianxing ay nasa pansamantalang manor sa pangunahing lungsod ng Shenluo. Ang tunog ng mga nabasag na bagay ay patuloy na nagmumula sa silid ni Li Tianxing. Malinaw na bagamat nanalo si Li Tianxing sa pansamantalang unang pwesto, tiyak na hindi ganoon kaganda ang kanyang kalooban. Ang kanyang Hong Dali. Li Tianxing galit na galit ang kanyang leeg na sinabi niya, "Ikaw bastard. Lumalaban ka sa akin kahit saan. Sumasalungat ka sa akin kahit saan. Bakit? Bakit mo, ang huli, alisin ang lahat ng limelight? Bakit? Ito. Hindi nakakagulat. Galit na galit siya. Bilang numero 1 henyo ng nakababatang henerasyon ng mga maharlikang galactic, ipinagmamalaki ni Li Tianxing ang pagiging numero 1 henyo. Sa orihinal, siya dapat ang pangunahing tauhan sa lahat ng paksa, at ang bawat galaw niya ay dapat makaapekto sa puso ng hindi mabilang na mga tao. Ngunit sinong mag-aakala na sa pagpapakita ng gayong Hong Dali, ang lahat ng tungkol sa kanya ay magiging pal-ara ni Hong Dali? Pal-ara. Paano siya magiging handa na gawin ito? Siya ang numero 1 henyo ng mga maharlikang galactic. Ang kanyang talento ay walang kapantay. Sa hinaharap, siya ay magiging isang sobrang talento na papasok sa punong tanggapan ng matataas na maharlika sa DM Star Territory upang makatanggap ng espesyal na pagsasanay. Pero bakit gusto ng isang tulad niya na maging foil ni Hong Dali? Bakit? Ang mga paksa ng aking Extinction Team ay mas mababa sa 1.4 milyon, habang ang mga paksa ng Hong Dali's team ay higit sa 12 milyon. Kumulo ang ulo ni Li Changshengke, ang pagkakaiba ay halos 10 beses. 10 beses. Damn it, bakit napakaswerte ng lalaking ito? Damn it. Kailangan ko siyang mahanap sa susunod na laro. Kailangan ko siyang mahanap. Naisip ni Li Tianxing. Dito, nagsisimula na namang bumagsak ang mga bagay. Ang taglagas na ito ay tumagal ng 7 o 8 oras. Sa oras na mag-react siya, magsisimula na ang kompetisyon kinabukasan. Hintayin mo ako, Hong Dali, papatayin kita. Papatayin kita. Kabanata 888 Aka. Siyempre, galit na galit si Li Tianxing na halos mabaliw, ngunit medyo mapayapang tulog si Hong Dali. Anyway, with his heartless character, hindi na kailangang pakialaman ang kasikatan niya o ang dami niyang naaakit na paksa. Ang talagang gustong gawin ngayon ni Hong Dali ay muling pumasok sa arena at tingnan mabuti kung ano ang hiyas na dragon sa ilalim ng dagat. Kaya hindi nagtagal, 10:00 na ng umaga, at nagsimula na naman ang kompetisyon. Sa virtual world, lahat ng nangungunang 1,000 contestants ay naghihintay na sa kani-kanilang mga restroom, naghihintay na ipadala sila ng system. Ang kompetisyon ay malapit nang magsimula, lahat ng mga manlalaro, mangyaring maging handa. Ang boses ng system ay tumunog, may natitira pang 1 minuto bago ang transmission. Magsisimula ang countdown, 60, 59, 58, 10, 9, 8, 3, 2, 1, 0. Magsisimula ang transmission. Nasilaw ang lahat ng mata ng mga kalahok. Nang muling lumitaw sa kanilang mga mata ang nakapalibot na tanawin, lahat ay nakaupo na sa kani-kanilang mecha. Ngunit hindi nagbago ang posisyon ng mecha. Nagpatuloy ang boses ng system, na ilipat na ang mga kalahok. Mangyaring maging handa. May 1 minuto pa bago ang opisyal na pagsisimula ng labanan. Sa pagkakataong ito, mayroong 1,000 kalahok at 200 koponan. Ang lugar ng labanan ay nakompres at ang planetang Luzhong Island. Sa loob ng radius na 5,000 kilometro. Sa kompetisyong ito, 100 kalahok lamang, iyon ay, 20 koponan ang papasok sa susunod na kompetisyon. Magsisimula na ang kompetisyon, at ang countdown ng lahat ng kalahok na makina ay i-reset sa 0, 10, 9, 8, 7, 3, 2, 1, 0. Isang laro ng 1,000 hanggang 100. Dito na tayo. Sa playfield. Siya, Hong Dali. Lubhang nababagabag si Li Tianxing sa tuwing naiisip niya kung paanong ang kanyang limelight ay ganap na pinigilan ni Hong Dali. Nais niyang mahanap niya si Hong Dali ngayon at bugbugin siya. Ngunit walang paraan, napakagaling ni Hong Dali sa pagtatago na pagkatapos ng mahabang panahon na labanan, hindi niya talaga mahanap kung nasaan si Hong Dali. Ngunit kahit ano paman, kung ang 1,000 ay mapunta sa 100, ang kompetisyong ito ay hindi biro. Ang natitirang mga manlalaro ay mga super talented na mga manlalaro, kaya hindi kami maaaring maging pabaya. Bagamat may tiwala si Li Tianxing. Ngunit hindi ka maaaring maging walang ingat, kung hindi, matatalo ka. Maingat na naghahanap ng mga kaaway sa paligid niya, hindi nagtagal ay natagpuan ni Li Tianxing ang kanyang target.
Nagkataon na masama ang pakiramdam ko, kaya sasaksakin kita ng unang ulo. Si Li Tianxing ang nagmaneho sa Spirit Emperor Mecha at direktang sumugod patungo sa kinaroroonan ng kalaban. Malapit na. Natagpuan ni Li Tianxing ang kanyang kalaban. Ito rin ay isang madilim na mecha na mukhang napakalakas. May hawak ding death scythe sa kamay ang mecha at nakasuot pa ng itim na balabal. Ang pinakamahalaga, sa tabi mismo ng mecha na ito, nandoon pa rin ang mga bangkay, o pagkasira, ng 5 mecha. Oo, mukhang malakas siyang tao. Dahan-daang lumakad si Li Tianxing, sayang. Gaano man siya kalakas, hindi pa rin siya makakapantay sa akin. Hahaha. Li Tianxing. Sa sandaling makita niya ang itim na Spirit Emperor Mecha, ang mecha pilot na may hawak ng death scythe ay biglang nakaramdam ng lamig sa kanyang puso. Hindi naman mahina ang kanyang lakas, ngunit sa pagharap sa pinakamalakas na teritoryo sa kompetisyong ito, walang tiwala ang super na ito na kaya niyang manalo. Bigla siyang lumingon at tumingin kay Li Tianxing, Li Tianxing, hindi ko inaasahan na ikaw iyon. Hoy, ako ito. Tumingin si Li Tianxing sa kausap, nag-isip sandali, at biglang nagsabi, nga pala, paano natin pag-usapan ito? Mayroon pa bang dapat pag-usapan sa oras na ito? Ang piloto ay tumawa, aminin ko na ikaw ay napakalakas. Hindi kita matatalo, ngunit kung gusto mo akong ipahiya, ipinapayo ko sa iyo na huwag mag-isip ng ganyan. Laban sa ganyang kalaban, wala talagang chance ang mecha pilot. Walang paraan. Sa panlabas, inamin niya na hindi siya ang kalaban ni Li Tianxing, ngunit sa kanyang puso ay iniisip niyang tumakas, ito ay 1,000 sa 100 laro. Bagamat ang aking mecha ay hindi kasing husay ng kanya, dapat itong mapanatili ito ng ilang sandali. Sa puntong ito, kahit na kumapit ka pa ng kaunti. Kung makakatakas ka ng ilang hakbang. Maraming pag-iisip ang pumasok sa kanyang isipan, at pagkatapos ay umatras siya ng kaunti at same time na sinabi, bakit, hindi ka ba kikilos? Gawin mo. Hindi, biglang tumawa si Li Tianxing, talagang binabalak kong kumilos noon, ngunit iyon ang dahilan kung bakit nagbago ang isip ko ngayon. Well, nga pala, ano ang iyong pangalan? Dino. Nang makitang si Li Tianxing ay talagang walang ginawa, ang batang lalaki na nagngangalang Dino ay bahagyang pinaikit ang kanyang mga mata at sinabing, bueno, maaari mo munang sabihin sa akin. Kung ito ay magagawa, kailangan ko. Malalaman mo lang ito pagkatapos mong marinig. Mecha performance talaga ni Li Tianxing, kaya kahit gustong tumakas ng binata, wala talaga siyang tiwala. Napakasimple nito. Alam mo ang makapangyarihang pangkat na huling nasa ranggo, di ba? Sinabi ni Li Tianxing na may malupit na ngiti, hanapin mo siya. Hanggat mahanap mo siya, hahayaan ko ang iyong pangkat na sundan ako. Behind the team, in this case, makapasok ka man lang sa top 100, paano na? Sa puntong ito, ginawa ni Li Tianxing ang lahat upang mahanap si Hong Dali. Talagang hindi niya kinaya ang limelight na orihinal na pag-aari niya ay kinuha ni Hong Dali, kaya nakaisip siya ng paraan. Naghahanap ng mga tao mula sa power team. Inilibot ng binata ang kanyang mga mata, at saka ngumiti, okay. Kung ganoon, hahanapin ko sila ngayon. Bilang isang maharlikang galactic, sa tingin ko ay garantisado pa rin ang iyong kredibilidad. Siyempre. Nang makitang ang kabilang partido ay nakumbinsi niya, lubos na ipinagmamalaki ni Li Tianxing. Tinatago mo ito ng malalim, tama ba? Mayroon lamang kabuang 5,000 kilometro ng larangan ng digmaan. Hiniling ko sa lahat na tulungan akong hanapin ako. Hindi ako naniniwala na hindi kita mahanap. Tumawa siya sandali, at pagkatapos ay nagsimulang ayusin ang iba pang mga tao sa koponan. Lahat ng tao ay pumatay ng mas kaunting tao sa oras na ito. Kapag nakatagpo ka ng isang kaaway, tanungin muna siya kung handa siyang tumulong sa paghahanap kay Hong Dali, utos ni Li Tianxing. Sa kasong ito, mahahanap ko si Hong Dali kahit na ano pa ang mangyari. Sa oras na ito, alam na ng lahat sa team ang tungkol sa sama ng loob sa pagitan ni Li Tianxing at Hong Dali, at agad na sumang-ayon, okay, naiintindihan ko. Sa mundo sa ilalim ng dagat. Si Hong Dali at iba pang 6 na tao na may 5 mecha ay tumingin sa malaking gem dragon sa kanilang harapan at hindi alam kung ano ang gagawin. Well, ano ang dapat nating gawin sa isang malaking tao? Hinawakan ni Hong Dali ang kanyang baba at nag-isip ng mabuti, paano kung bigyan natin siya ng isang malakas na suntok para magising siya? Napakalaking hiyas na dragon, o sa ilalim ng dagat, tiyak na hindi posible ang pagsigaw. Kaya kung gusto mo siyang gisingin, kailangan mo siyang talunin. Dali, kung gisingin natin siya, kakainin ba niya tayong lahat? Medyo nag-aalinlangan din si Tang Moxon. Kung tutusin, masyadong malaki ang lalaking ito. Kung talagang gigisingin mo siya, hindi mahuhulaan ang kahihinatnan. Iyan ang kinatatakutan ko, kayang kontrolin ni Hong Dali ang mga hayop, ngunit halata na ang taong ito ay hindi na isang laman at dugong hayop. Sa madaling salita, hindi ito makokontrol ni Hong Dali. Ngunit dahil nakita mo ito, dapat kang gumawa ng ilang aksyon, kung hindi, hindi ba ito ay walang kabuluhan? Sa ilang sandali, ang lahat ng naruroon ay medyo nag-aalinlangan. Dali, si Jiang Chenzo, na nasa field, ay biglang nagmungkahi sa mahinang boses, dahil ito ay isang gem dragon, tiyak na may gusto siya.
Isipin mo, kung kaya niyang lumaki ng ganoon kalaki, hindi niya mapipigilan ang pagkain nito. Mga bagay, tama. O hindi lahat ng dragon ay gusto ng mga makantab na bagay. Ang mga salita ni Jiang Chenzo ay nagpaalala kay Hong Dali, na mabilis na binitawan ang space bracelet, at pagkatapos ay tuluyan na siyang nanlumo. Ang space bracelet ay talagang walang laman. Ang natitira na lang ay ang hindi kilalang bato na hindi ko sinasadyang binili noon. At ang isa pang bagay ay ang maliit na ibong aka na ibinigay sa kanya ng Boss Qingluan sa ika-29 na palapag ng Trial Tower. Ang alibughang ibong ito. Si Hong Dali ay nagpahayag ng labis na panlulumo, lahat ng bagay dito ay kinain nito. Dali, kakaibang tanong ni Tang Moxon sa gilid, ano ang binubulong-bulong mo? Walang seryoso, sabi ni Hong Dali. Napasinghot si Dali, kahit lahat ng nasa bracelet ko ay kinain na ni aka. Ngayon wala na akong gustong ibigay sa Gem Dragon na ito. Hindi nakakagulat na siya ay nalulumbay, ito ay isang virtual na mundo pagkatapos ng lahat, at kasama ang mga props sa totoong mundo ay pinaghihiwalay. Sa madaling salita, maraming magagandang bagay sa relo sa kalawakan ni Hong Dali sa totoong mundo, ngunit wala sa virtual na mundong ito, at ngayon sila ay kinakain ng akang ito. By the way, hindi ka naman magiging ganito kung hungry bird ka, diba? Kainin mo ang nakikita mo. Dahil dito, nanlumo si Hong Dali nang biglang lumipad si aka palabas ng Space Watch ng mag-isa. Mag-tweet. Paglabas na pagkalabas ni aka, diretso siyang dumapo sa ulo ni Hong Dali, bla, 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 at pagkatapos ay umupo ng ganoon. Ang mapahamak na alibughang ibong ito. Galit na galit si Hong Dali kaya inalis na lang niya ang lahat ng tubig dagat sa paligid niya, hinawakan si aka, at itinapon siya palabas. Sabi ko kumain ka, tanga. Ang ilalim ng dagat dito ay puno ng mga hiyas, sa pagkakataong ito hinihiling ko sa iyo na kumain ng sapat. Hahawakan kita hanggang kamatayan, Handan. Huwei, Huni, Huni, maganda ang mood ni Hong Dali, ngunit talagang masaya si aka gutom na gutom ito. Pagkaalis ni Hong Dali, isang buwan na siyang hindi online. Si aka ay nasa espasyo ni Hong Dali. Ang pagkain sa relo ay isang maingat na plano. This is not really his fault, it's mainly because there are not really many things here. Ang galing ngayon. Nang makita ni aka ang nakapalibot na kabundukan ng hiyas, biglang nagningning ang kanyang mga mata. Ang buong tao. Well, ang buong ibon ay sumugod dito. Tinutukan ng maliit na lalaki ang unang tingin, na hindi kalayuan sa Hong Dali. Sa Purple Gem Mountain, sumugod at humigup. Crack, flick, flick, habang ngumunguya siya, lahat ng tao sa paligid niya ay natigilan. Dali, ano iyon? Tumingin si Jiang Chenzo sa pangit na si aka at nagulat na sinabi, maaari ba itong kumain ng mga hiyas ng katangian? Sa totoo lang, sa virtual na mundong ito, mayroong lahat ng uri ng mahiwagang nilalang. Pero ito talaga ang unang pagkakataon para sa kanya na makakita ng isang tulad ni aka na kumain ng attribute gem sa isang click lang. Kabanata 889, nakatalagang tao. Ito. Nang inig si Hong Dali nang marinig niyang nagtanong si Jiang Chenzo tungkol sa pinanggalingan ni aka. Mabilis niyang pinunasan ang kanyang ilong at nagdahilan, ito ay isang bagay na hindi ko sinasadyang natagpuan sa mundong ito dati. Ito ay isang maliit na ibon, akala ko ito ay masaya, kaya't itinago ko ito. Ang tunay na pagkatao ni aka ay hindi maaaring ibunyag kahit hanggang kamatayan, kung hindi magkakaroon ng malaking problema. Iniisip ang hitsura ni Jiang Chenzo noon, pinagpawisan siya ng malamig at hindi lang si Hong Dali ang pinagpawisan ng malamig. Matapos marinig ang paliwanag ni Hong Dali, hindi na ito inisip ni Jiang Chenzo. Kung tutuusin, kahit ang henyo na pumasok sa ika-30 palapag ng Trial Tower ay hindi makontak si Hong Dali kahit anong pilit niya, di ba? Kaya't mabilis na ibinaling ni Jiang Chenzo ang kanyang atensyon kay aka, speaking of which, ang cute ng maliit na ibon na ito, Dali, ano ang pangalan nito? Aka, nakangiting sabi ni Hong Dali. Maaari itong kumain ng kahit ano. Nag-click ito kapag kumakain, kaya pinangalanan ko itong aka. Kaya nga, muling ibinaling ni Jiang Chenzo ang kanyang atensyon kay aka, maaari itong kumain ng kahit ano. Ito ay isang aso. Anong uri ng ibon ito? Hindi ko alam kung ano ang magiging hitsura nito kapag ito ay lumaki, talagang inaabangan ko ito. Pero habang nagsasalita siya, may nangyari. May malaking nangyari. Hululo. Nakahiga ang buong katawan ni aka sa malalaking talukap ng mata ng lilang batong pang-alahas ng dragon na batong pang-alahas, at siya ay ngumunguya. Ang resulta ay sa lalong madaling panahon, ang Gemstone Dragon ay gumawa ng ilang paggalaw. Sino ang nanggugulo dito? Isang makulay na liwanag ang kumislap, at hindi nagtagal, lumitaw ang anino ng isang nasa katanghaliang gulang na mga 2 metro ang taas sa harap ng lahat. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki ay nakasuot ng makukulay na damit sa buong katawan. Siya ay tumingin sobrang gwapo, matikas at kaaya-aya, ngunit mayroon din siyang aura ng maturity, sa mga salita ni Hong Dali. Mukhang duwag ang matandang ito. So it turns out they are few brats.
Ang figure ay tumingin sa 5 mechas ni Hong Dali at ng iba pa, at pagkatapos ay tumingin kay Xiao Qingluan aka, ito ay. Oho. Kaya kayo, ito ba ang nakatalagang taong hinihintay ko dito? Mukhang napakaswerte ko talaga. Sinabi lang nitong Tito na tayo ang destined people na hinihintay niya. Heto siya, anino pa rin. Maaaring siya ay ang espiritual na projection ng mamahaling dragon na iyon na mahigit 3,000 kilometro ang haba. Tito, napaka-cool mo, nagmamadaling tumalon si Hong Dali mula sa mecha, kalmadong kinokontrol ang daloy ng tubig upang ibalik si AKA at ilagay ito sa tuktok ng kanyang ulo, at pagkatapos ay nakangiting sinabi, ito ang aking ibon, aba, nakakaistorbo ako kay Tito. Huwag kang magalit. Nang makitang lumabas si Hong Dali, ang iba ay nagmamadaling lumabas. Okay lang. Umubo ang nasa katanghaliang tiyuhin, pagkatapos ay ngumiti at sinabi, hindi ito masyadong nakakagambala. 10,000 taon na akong natutulog dito, at kadalasan ay naiinip na ako. Ngayon, may dumating na sa wakas para ibsan ang aking pagkabagot. Hindi madali. Sabi niya at muling tumingin kay AKA. Ngumiti siya at sinabing, ang munting ibon na ito ay napakalakas. Talagang makakain ito ang mga hiyas sa aking katawan. Hindi simple ang pinagmulan, hehe. Well, pagkarinig ko pa lang ng sinabi niya, alam kong alam na alam ng matandang ito ang pagkatao ni AKA. Mabilis na ngumiti si Hong Dali at sinabing, okay lang. Hehehe, Tito, huwag mo na lang pansinin. Walang pakialam ang matanda na ito sa kasalanan ng kontrabida. Bueno, sa mga kritikal na sandali, ang retorika ni Hong Dali ay palaging napakaganda. Kung may pakialam lang sana ako, hindi sana ako lalabas ng ganito. Ngumiti ang nasa katanghaliang gulang na tiyuhin, sumunod ka sa akin, masasabing ikaw ang unang nakatuklas sa akin at gumising sa akin sa loob ng maraming taon. Oo, dapat siya ang sinabi ni Qingluan na nakatadhana. Habang sinasabi niya iyon, lumutang siya sa tubig ng dagat at ang iba pa ay mabilis na bumalik sa mecha upang sumunod. Ang isa na may haba na higit sa 3,000 kilometro ay bumukas ng marahan ng bibig na si Hong Dali at ang iba pa. Sa labas, ang larangan ng kompetisyon sa loob. Boom! 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 Hindi mabilang na mga lugar ang mahigpit na nakikipaglaban, at may iba pang mga tao na tumatakbo sa buong mapa. Mabilis silang tumakbo, halatang may hinahanap. At sa mga may hinahanap, may isang itim na mecha na may hawak na death side, na maingat ding naghahanap. Ang taong ito ay walang iba kundi ang binata na nakilala ni Li Tianxing noon, si Dino. Batay sa emosyong nilalaman ng boses ni Li Tianxing ngayon, tila may malalim siyang alitan kay Hong Dali, ang kapitan ng makapangyarihang koponan. Naisip ni Dino habang naghahanap, si Li Tianxing ay isang galactic noble, at hindi rin mahina ang pamilya ko. Ngunit hindi pa rin ito maihahambing sa kanya. Kung talagang maabutin ko siya, kahit na hindi kasiya siya ang rangkang sa hinaharap, tiyak na hindi magiging maliit ang ani. Kaya sa pagkakataong ito, kailangan kong mahanap ang Hong Dali na iyon. Mas malaki ang makukuha kong benepisyo. Sa pag-iisip nito, lalong natuwa si Dino. Kung gagawa ka ng mga bagay para sa mga maharlikang galactic, kung magtagumpay ka sa paggawa ng mga bagay, sa iyong katayuan bilang isang maharlikang galactic, tiyak na kailangan ang mga gantimpala. Sa oras na iyon, kahit isang casual na salita mula sa kanya ay sapat na upang pahirapan ang iba sa loob ng 10 o 20 taon. Kaya sa pagkakataong ito, seryosong hinahanap ito ni Dino. Ngunit si Hong Dali ay talagang mahusay na itago ito. Habang naghahanap, tinitigan ni Dino ang screen ng malapitan, ito ay isang karera ng 1,000 hanggang 100 sa loob ng mahabang panahon, ngunit hindi pa ito nagagawa ni Hong Dali. Ito ay talagang kamangha-manghang upang matuklasan. Habang iniisip niya ito, biglang lumitaw sa radar ang isang pulang tuldok, at mabilis na lumapit ang dalawang panig, at si Dino ay nagmamadaling naghanda para sa labanan. Ito ay isang nagninangas na pulang mecha na mukhang napakaganda, ngunit ang ibig niyang sabihin ay napakahirap intindihin pagkarating niya ng 200 metro sa harap ni Dino, diretsyo niyang binuksan ang call request. Gusto mo tawagan kita? Kumunot ang noo ni Dino. Dahil hindi direktang kumilos ang kabilang partido, mas mabuting maging maingat muna. Okay ka lang ba? Maingat na tanong ni Dino matapos pumayag sa hiling ng kausap na tawagan. Oo. Hello, ang pangalan ko ay Guyanlong. Nakangiting tanong ng lalaki, pwede ba kitang ipagpaliban sandali? Guyanlong. Ang Guyanlong na yun mula sa pangalawang pwesto na Magic Machine God Team. Ikaw ba ang second rank na Guyanlong? Kakaibang tanong ni Dino, may kinalaman ka sa akin. Tama iyan. Ngumiti si Guyanlong at sinabi, kung tama ang hula ko, ikaw ba ay naghahanap ka ba ng isang tao mula sa Team Dali? Paano mo nalaman? Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Guyanlong, si Dino ay biglang nakaramdam ng hindi komportable, ano ang gagawin ko? Mukhang hindi ito lumalabag sa mga patakaran ng laro, tama ba? Dapat walang problema sa paghahanap kay Hong Dali ng mag-isa, ngunit bakit siya? Halika upang hanapin ang iyong sarili. Well, paalala ko lang sa'yo. Mahina ang boses ni Guyanlong, ngayon sa larangan ng digmaan na ito, maraming tao ang tila naghahanap ng mga tao mula sa malakas na pangkat.
Nagtanong na ako sa ilang tao noon, alam mo ba na ito ang pakinabang na ipinangako sa iyo ni Li Tianxing, tama ba? Alam niya. Sinabi ni Dino sa malalim na boses, at pinatay mo ang lahat ng mga taong iyon. Ang ilan ay pinatay, ang ilan ay hindi. Tumanggo si Guyanlong at hindi tumutol. Direktang inamin niya, sinabi ko lang sa kanila, maraming team ang naghahanap ng Hongdali, ngunit si Li Tianxing ay halatang hindi ganoon kadaling kausap kaya magandang bagay kung mahahanap mo siya, ngunit kung hindi mo pa rin siya mahanap, sa tingin mo ay magkakaroon ng problema si Li Tianxing. Magpapakita pa ba ako ng awa sa iyo? Hindi mo na kailangan pang sabihin ko pa, di ba? Sa sandaling marinig niya ang mga salita ni Guyanlong, pawis na pawis si Dino. Tama si Guyanlong. Kung ito ay matatagpuan, pagkatapos ay syempre lahat ng mga problema ay malulutas. Ngunit paano kung hindi ito matagpuan? Hindi ba patay na siya noon? Tapos pati ang pagkakataong magtanghal ay nawala. Bakit napakaraming Galactic Noble ang pumupunta sa Galactic Super Robot sa pagkakataong ito? Hindi ba't ang pinakamalaking dahilan ay dahil lamang sa nanunood ng laro si Mr. Malong? Kung mahahanap niya si Hongdali, tiyak na makukuha niya ang reward ni Li Tianxing, ngunit napakaliit ng pagkakataong iyon. Pero kapag wala siyang mahanap, wala na siyang pagkakataong mag-perform. Sa mga normal na laro, palagi siyang naghahanap ng isang tao sa buong mapa. Kung ganoon, paano niya maipapakita ang kanyang mukha sa harap ni Lord Malong? Paano ko maipapahayag ang aking talento at lakas sa pakikipaglaban? Subconsciously, ang higit na inaasahan ni Dino ay maakit ang atensyon ni Lord Malone. Kahit nabanggitin lang niya ng kaunti ang kanyang pangalan, ang mga benepisyong makukuha niya ay 10 beses o 100 beses na mas mahusay kaysa sa maibibigay ni Li Tianxing. Kung gayon, ano ang dapat kong gawin ngayon? Kakaiba ang intensyon ng kabilang partido, at ngayon ay medyo hindi sigurado si Dino sa ibig sabihin ng kabilang partido. Napakasimple nito, patuloy na maghanap. Mahinahong sinabi ni Guyanlong, kung hindi mo ito mahanap, magkaisa sa lalong madaling panahon. Sa ganitong paraan, maaari ka pa ring magkaroon ng pagkakataon na labanan si Li Tianxing. At kung mahusay kang gumanap, kahit na hindi ka kasing galing ni Li Tianxing, walang pakinabang, at least marami pa ring nanonood ng laro, halimbawa, kami ni Master Wu. Si Guyanlong, isa sa mga Galaxy Nobles, ay palaging may magandang relasyon kay Feng Wuan. Nang sabihin ito ni Guyanlong, agad na naintindihan ni Dino. Kung hindi niya mahanap si Hongdali, hindi siya makakakuha ng anumang benepisyo mula kay Li Tianxing, at hindi maiiwasang mamatay siya. Ngunit kung maaari tayong makiisa sa iba upang harapin si Li Tianxing, kung gayon ay mapapakinabangan siya ni Guyanlong. Sa madaling salita, hanggat sumasang-ayon ka, maaari kang magkaroon ng magkabilang panig. Ito ay tiyak na isang magandang bagay upang mahanap ang Hongdali. Kung hindi mo mahanap ang Hongdali, maaari kang tumalikod at harapin si Li Tianxing. Maaari mo ring ibenta si Guyanlong ng pabor. Pagkatapos ng lahat, ang Extinction Team ni Li Tianxing ay nasa unang ranggo, at ang Magic Machine God Team ni Guyanlong ay pumapangalawa. Siguradong magkakaroon ng labanan sa pagitan nila. Naiintindihan. Agad nang umiti si Dino, kung gayon hindi ko nasasayangin ang oras mo. Pupunta ako at ipagpatuloy ko muna ang paghahanap. Well, sige. Tumabi si Guyanlong, sana sa oras na iyon, magiging happy cooperation tayo. Pareho. Kabanata 870, makukulay na hari ng Dragon Remus Fandici. Sa labas ng larangan ng laro, nanunood sa field. Hindi mabilang na mga manunood ang tumingin sa mga reaksyon ng lahat sa larangan ng paglalaro at nagsimulang mag-isip-isip. Anong ginagawa nila? Nakikita ko na marami sa kanila ang hindi nag-away kahit nagkita na sila. May hinahanap ba sila? Napansin ko lang. Sa pagkakataong ito, si Li Tianxing ay mukhang hindi nagmamadaling pumatay. Tignan mo ang kanyang kasalukuyang pag-atake. 5 lang ang bilang ng mga napatay. Parang kadalasan ay may hinahanap sila, kahit may makilala sila, hindi sila kumikilos. Naiintindihan ko. Naghahanap ba sila ng makapangyarihang koponan sa panahong ito? Walang nakakaalam kung nasaan ngayon ang Team Dali at ang iba pa. Sa tingin ko nga, mukhang determinado talaga ang Team Extinction na hukayin ang Team Dali sa pagkakataong ito. Hahaha, this time is interesting. Curious din ako kung saan sila nagtatago. Sa oras na ito, masikat ngayon si Hongdali, na sikat na sa mga tao. Pinag-uusapan ng lahat ang tungkol kay Hongdali, at talagang curious sila kung saan nagtatago si Hongdali. Siyempre, maraming tao ang nag-akala na si Hongdali ay maaaring nagtatago sa dagat, ngunit maraming mga tao ang nakontrol na ang mga mecha upang pumunta sa dagat, ngunit wala pa rin silang nakita si Hongdali at iba pang 6 na tao at 5 mecha ay nasa bakana ng Gemstone Dragon. Paano ito matutuklasan? Sa makatuwid, kung nasaan ang Hongdali ngayon ay nagiging mas mahiwaga. 0 pa rin ang bilang ng mga napatay ng Team Dali. Kahanga-hanga ito. Oo, hahaha, hindi ko lang alam kung hanggang kailan nila ito mapapatuloy. Hoy, sa tingin mo makakasama ba siya sa top 100? Kung magpapatuloy ito, sa tingin ko ay halos pareho lang ito. Nasa VIP room ang mga kabataan ng Galaxy Nobles.
Lahat ng mga kabataan mula sa mga maharlikang galactic ay tumingin sa malaking holographic projection sa nakatulala na katahimikan. Maraming tao ang napalunok. Napakaganda ng Hongdali na ito, tama ba? Umabot na sa puntong ito. Hindi ko pa rin makita kung nasaan siya. Kahit sa dagat wala. Sa kabilang panig, si Yin Tianzang ay nakatitig ng walang laman sa malaking holographic projection screen at bangulong, kumbinsido ako, talagang kumbinsido ako. Hindi ko pa nahanap ang aking kapatid na si Dali kahit na pagkatapos maghanap ng ganito. Tumatakbo sila. Hindi ko alam kung totoo, pero totoo na galit si Li Tianxing ngayon. Basura. Isang bangkos ng basura. Si Li Tianxing ay sumigaw ng halos walang imahe sa oras na ito, napakaraming tao sa ganoon kalaking lugar, ngunit wala akong mahanap na tao. Hindi ko ito mahanap. Lumaki ba kayong lahat na kumakain ng tae? Pagkatapos niyang maghintay hanggang dito, sa wakas ay hindi na niya nakayanan at pinatay niya ang lahat ng nakikita niya. Kung tutuusin, halos mapuno ng paghahanap ang buong mapa sa loob ng 2 oras, ngunit wala pa rin kaming ideya kung nasaan ang makapangyarihang koponan. Limitado ang pasensya ng mga tao, lalo na para sa mga taong tulad ni Li Tianxing na palaging mataas ang tingin sa kanilang sarili, mas lumalala ang kanilang pasensya. Panginoon, tayo. Nang makitang si Li Tianxing ay galit na. Ang miyembro ng koponan na si Bessemer ay nagmaneho kay Jod Aika, dapat ba nating patayin o sabihin sa kanila na magpatuloy sa paghahanap? Sumunod din ang 3 pang tao, naghihintay kay Li Tianxing na magbigay ng susunod na utos. Patayin. Patayin silang lahat. Anyway, makikita natin sila sa huli. Kinagat ni Li Tianxing ang kanyang mga ngipin, Hongdali, hintayin mo ako, titingnan ko kung hanggang kailan ka makakapagtago. Sa mundo sa ilalim ng dagat. Sinundan ni Hongdali at ng iba pang 6 ang humanoid projection ng Gem Dragon sa malaking bibig ng Gem Dragon, at pagkatapos ay nakahanap ng medyo maluwang na lugar, dapat ang dila ng Gem Dragon na ito, natigil ang humanoid projection. Lumingon siya, ngumiti at kumaway kay Hongdali at sa iba pa. Sabi, okay, nandito na tayo, mga bata, hindi ba dapat bumaba kayo mula roon at maupo at makipag-usap ng maayos? Huwag kang magsalita ng kalokohan. Hindi mo nais na makatagpo ng isang malaki at nakakagulat na lihim. Ang pakikipag-usap ay nakakasakit sa iyo, tama ba? Kaya't si Hongdali at ang iba pang 6 na tao ay nagmamadaling lumabas sa mecha, at sa harap ng human projection, lahat ay naupo ng naka-cross-legged. Well, dahil ang iba sa inyo ay kamag-anak ko, oras na para magpakilala ako. Ang makulay na lalaki ay tumingin kay Hongdali at sa iba pa, at agad na nagsimulang magpakilala, sa praktikal na pagsasalita. Ako, iyan, ay, sa ngayon ang hitsura na ito ay maaari lamang ituring bilang isang illusory projection. Ang layunin ay upang makipag-usap ng mas mahusay sa lahat. Pagkatapos sabihin ito, ang projection ng makulay na lalaki ay agad na nagbago sa ibang bagay, halimbawa, maaari akong magmukhang ganito. Sa oras na ito, siya ay isang napakalaking halimaw na bato, maaaring ganito, at pagkatapos ay ang makulay na lalaki ay naging isang malaking hiyas na dragon. Siyempre, ang napakalaking ito ay kamag-anak lamang, at sa wakas ay bumalik siya sa isang hitsura ng tao. Kaya, ito ay mas mahusay. Pagkatapos ng lahat, ito ay mas madali para sa mga tao na makipag-usap sa bawat isa. Sa nakaraang pagbabago, sabay-sabay na tumango si Hongdali at ang iba pa. Well, mukhang mas comfortable ang ganito. Okay, pagkatapos ipakilala ang illusory projection ko, hayaan mo akong magpakilala. Ang makulay na lalaki ay unang nagsabi ng isang napaka-gentleman na kilos kay Hongdali at sa iba pa. Etiquette, at saka ngumiti at sinabing, ako ay isang makulay na dragon sa universo. Siyempre, ang aming makulay na dragon ay mayroon ding isa pang pangalan, tinatawag na Gem Dragon, na siyang pinakamataas na grado ng Gem Dragon sa mga elemental na nilalang. Gayunpaman, ang aking lakas ay medyo mas malakas, medyo mas matangkad. Sa madaling salita, ako ang hari ng lahat ng mga makukulay na dragon sa buong DM Star Territory. Ang aking buong pangalan ay Remus. Siyempre ang pangalan ko ay tinatawag na Rio. Pwede mo rin akong tawaging Elegant Dicky. Well, makikita na ito ay isang medyo narcissistic na dragon. Kung narito si Yin Tianzang, malamang na marami siyang pagkakatulad sa kanya. Well, siya ang boss ngayon. Kung tutusin, mahigit 3,000 kilometro ang haba ng kanyang katawan. Ang gayong behemoth ay talagang lampas sa kapangyarihan ni Hongdali at ng iba pang maliliit na tao, kaya't si Hongdali ay desididong nambobola siya, Elegant Uncle Dicky, napakagaling mo. Napakarangal ng titulong ito. Ang iyong liwanag ay parang araw na nakasabit sa kalangitan, at maaari pa itong magpapaliwanag sa ating direksyon. Bilang isang matagumpay na aliberga, ang pambabula ay isang napakalalim na kaalaman. Lahat ng nakapaligid sa kanila ay bamuka ang kanilang mga bibig. Pambabula ni Dali, masyado bang malakas? Si Jiang Chenzo ay hindi malay na lumipat sa gilid. Sino ang lalaking ito? Hindi ko siya kilala. Ngunit kitang-kita na nasa tamang lugar ang pambabula ni Hongdali. Matapos marinig ang kanyang mga salita, humagalpak ng tawa ang matikas na si Mr. Dicky. Ang illusory projection ay humakbang pasulong at tinapik ang pisngi ni Hongdali ng nakangiti.
Balikat bakit hindi natin sabihin na tayo ay itinadhana? Ang iyong sinabi ay nakakaantig sa aking puso. Ay! Ang tadhana sa pag-ibig para lang makita kung susuyuan kita. Hehe, syempre, sabi ni Hong Dali na may masayang ngiti, Tito Dicky, sabihin mo sa akin kung ano ang nangyayari dito. At saka, bakit ka namin pipiliin para sa aming kompetisyon? Dito ba nangyayari? Napakagandang pagkakataon, kung hindi ka nakikinig sa mga chismis, kawawa ka naman sa mukha mo. Haha, ang tagal naman pag-usapan to. Ang matikas na si Mr. Dicky ay umupo sa lupa o sa kanyang dila, at pagkatapos ay tumingin sa tuktok ng kanyang ulo, na siyang bubong ng kanyang bibig. Well, huwag kang mag-alala tungkol dito. Nagsimulang alalahanin ni G. Dicky ang mga detalyeng ito ay humigit kumulang 10,000 taon na ang nakalilipas, nang ang ating Demustar territory ay naglunsad ng isang hindi pa nagagawang digmaan sa isa pang sibilisasyon. Damn it! Dapat itong ituring na isang epic blockbuster, tama ba? Ang mga mata ni Hong Dali ay kumikislap ng ginto at nagmadali siyang nagtanong, Bueno, Tio Dicky, sino ang kalaban sa hindi pa naganap na digmaang iyon? Ang Zerg. Sa orihinal, ang matandang kaaway ng sangkatauhan ay natural na ang Zerg na isang napakakaraniwang bagay. Ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, si Mr. Dicky ay talagang pumulupot sa kanyang mga labi at nakangiting sinabi, Zerg. Haha, ang mga kaaway na iyon ay mas malakas kaysa sa Zerg. Damn Waller, makinig ka sa ibig niyang sabihin, may something kaya sa universe. May ibang lahi ba? Si Hong Dali at ang iba pa ay nagulat lahat. Sabi ni Tang Moxon na may pag-aalala, kung gayon, Tio Dicky, sino ang kalaban? Bueno, pagdating sa mga kaaway na nakatagpo natin sa digmaang iyon, kailangan nating magsimula sa parallel universe. Speaking of that word war, sino ang kalaban? Direktang naghulog ng bomba si Chi. Masasabing nuclear bomb pa ito. Parallel universe. Iyon ay talagang isang digmaan mula sa isang parallel universe. Ang lahat ng bagay sa universo ay binubuo ng kwanta, at ang bawat quantum ay may iba't ibang estado. Kung gayon ang universo ay hindi lamang isa, ngunit binubuo ng maraming magkakatulad na universo. Si Dicky ay karapat-dapat na maging Dragon King level na pag-iral, sinimulan niyang dahan-daang ipakilala ang lahat tungkol sa parallel na universo kay Hong Dali, ang universo ay malawak at walang hangganan, at ito ay hindi lamang isang eroplano. Sa universo, madalas tayong makatagpo ng kaguluhan sa oras at espasyo, at ang pinakakaraniwan ay ang black hole. Well, alam ng lahat ang tungkol sa mga black hole. Sa madaling salita, ang isang black hole ay nagagawa ng gravitational collapse ng isang bituin na may sapat na masa pagkatapos ng kamatayan nito. Ang masa ng black hole ay napakalaki, ngunit ang volume nito ay napakaliit. Ang gravitational field na nabubuo nito ay napakalakas na ang anumang bagay at radiation ay hindi makapasok kapag naabot mo na ang kritikal na punto ng isang black hole, hindi ka na makakatakas, kahit na ang liwanag ay hindi makakatakas dito. Ang parallel universe ay pagkatapos mamatay ang black hole. Maaari ding mamatay ang mga black hole. Nagulat si Hong Dali. Ang mga gadget sa sansinukob na ito ay napakalakas kapag sila ay nakatagpo sa antas na ito. May kinalaman ba ang pagkamatay ng black hole sa parallel universes? Siyempre mamamatay ang mga black hole. Huminga si Mr. Dicky, at pagkatapos ay dahan-daang sinabi, may ilang mga black hole na may maliit na masa. Pagkatapos ng kamatayan, ang kanilang enerhiya at masa ay halos direktang tumaas. Walang problema sa maliliit na black hole na ito. Ang susi ay ang napakalaking black hole. Tumingin siya sa paligid at sinabing, halimbawa, kung ang planetang kinaroroonan ko ngayon ay may mas na 30 trilyong beses kaysa sa planeta, sa itaas, kapag namatay ito, ilalabas nito ang lahat ng material na nakuha nito noon, at sa oras na ito, sisubog nito ang daanan patungo sa parallel na mundo. End of this chapter.